Ang Glory ang pinaka-popular na game ngayon sa buong mundo. Umaabot na sa 130 milyon ang players nito. Ngunit ang pinakamalakas na player nito ay bigla na lang nagretiro. Maraming lumabas na usap-usapan, ngunit walang ibang nakakaalam sa kung ano ang tunay na dahilan. Maliban sa dating kay Gropo, at bukod pa rito ang kanyang account na matagal na panahon niyang pinaghirapan, ay kinuha rin sa kanya. Upang ipagamit sa kanyang kapalit, ang dating sikat na professional player, ay nagtatrabaho na lang ngayon bilang bantay sa internet shop. Eksakto namang nag-open ang ika-10 server. Gumawa siya ng unspecialized character dito, ngunit hindi niya inaasahan na makakabuo siya ng kanyang grupo. Dahil sa mga nakilala sa bagong server. Lumipat ang eksena kung saan tinuturuan niya si Steam Ban ng mga tips. Kung paano mabilis na makalapit sa kalaban, makikita rin na tinuturuan niya ang ibang mga kagrupo ng diskarte at teamwork. Inihahanda na niya ang mga ito sa paparating na professional intrams game. Ngunit marami pa silang kailangan ayusin. Sa ngayon ay nagpaparami muna ng miyembro ang kanilang guild upang makahanap pa ng iba pang mga players na may potential. Lumapit si Sumo Chen at Tang kay Yeshu. Tinanong nila kung kakayanin ba nila ang Daingen mamaya. Sinabi ni Yeshu na huwag silang mangamba dahil may padating siyang mga kaibigan. Lumipat ang eksena kung saan nagmi-meeting ang mga leaders ng malalaking guild. Nababahala sila sa rami ng sumasali sa guild nila Yeshu. Alam nila na hindi nila kayang banggahin ng direkta sina Yeshu. Ngunit nakaisip sila ng paraan kung paano mapapabagal ang pag-level ng kanilang guild. Kailangan lang nila ng mga espiya upang maging pabigat kung sakaling papasok na ang kanilang guild sa may Demon Dungeon. Dahil kung hindi nila ito matatapos, hindi rin tataas ang level ng kanilang guild. Pumasok na ang guild nila Lord Grimm sa dungeon, napakahusay ng mga commands ni Yeshu, dahil sa sobrang simple ng kanyang mga commands, ay hindi siya makakuha ng pagkakataon na magkamali. Napansin rin nila na napakahusay ng mga kasama ni Lord Grimm. At ang launcher ay maihahalin tulad na sa isang pro player sa kanyang husay. Sinabi nila na kung hindi sila kikilos ngayon, ay mapapatay na nila Lord Grimm ang boost monster. Ngunit wala silang magawa dahil ang mga player na gumagalaw ng kakaiba ay kinaikik ni Lord Grimm. Kalaunan ay napatay na nila ang boost monster. Sinabi ni Lord Grimm na nagpapasalamat siya sa kanila. Dahil kung wala ang high level na kagaya nila, ay hindi nila ito magagawa. Alam ni Lord Grimm na sila ay mga espiya, at nasa plano na niya ito. Sila ang sinasabing tutulong sa kanila kanina, pinapili niya ang mga ito kung aalis ba sila o mananatili sa Happy Guild. Ngunit umalis silang lahat, maliban kay Fearless Locke. Agad naman nabisto ni Lord Grimm na siya si Blue River. Tinanong kung bakit niya pinili na manatili. Sinabi naman ni Blue River na wala lang siyang magawa. Sinabi ni Lord Grimm na matutulungan niya ito. Kaya sinabi niya sa world chat na kung may gustong sumali sa Happy Guild, ay kausapin lang si Fearless Locke. Agad naman na spam si Blue River ng message. Ibinunyag ni Blue River sa mga guild leaders na ang pinuno ng Happy Guild na si Lord Grimm ay walang iba kundi si Yekio. Ikinagulat naman ito ng lahat, ngunit hati ang opinyon ng mga players. Ang iba ay umalis na sa kanilang guild para sa oportunidad na makasama ang kanilang idolo. Habang ang iba naman ay nagalit, at sinabing tao rin lang si Yekio. At kung magtutulungan ang mga guild, ay magagawa nilang pahirapan siya dito, sa ika-10 server. Dahil siya lang ang hadlang, kung bakit walang nakukuhang achievement ang kanilang mga guild. Tinanong niya, kung manunood lang ba sila. Habang kinukuha ni Lord Grimm ang lahat ng achievements, lalo na't may sariling guild na siya ngayon. Nagkasundo naman ang mga players, at umisip ng plano kung paano aatakihin ang guild nila Lord Grimm. Nagpakalat sila ng masasamang kwento sa forums tungkol sa mga miyembro ng Happy Guild. Sinabing mahilig pumatay ang mga ito nang walang dahilan. At mga kill stealer, upang magalit sa kanila, ang buong server at huntingin sila, naghihintay ng ambush ang mga nagsama-samang mga guild. Halos napapalibutan na nila lahat ang buong area, at kulang na lang bantayan pa nila ang ilalim ng tubig. Ngunit iisang miyembro pa lang ng Happy ang kanilang nakikita. Sinabi nilang matagal na silang naghihintay, ngunit hindi pa nila makita sina Lord Grimm. Nainip na ang mga ibang mga players, at sinugod na si Thousand Creation. Agad naman siyang nagdive sa tubig, upang makatakas sa pananambang. Sinabi nilang huwag siyang hayaan makwala, ngunit lumabas si Crimson Mace, at pinaulanan ang mga humahabol. Ang mga ibang mga player ay hinayla sa ilalim ng tubig. Tinanong ng isang player kung paano sila nakakatagal sa ilalim ng tubig.
Sinabi ng isang player na may nabasa siyang special technique na ginagamit sa pakikipaglaban sa tubig, kung saan umaangat sila ng bahagya upang makahinga at hindi makita ng kalaban. Sinabi ng leader ng Blue Group na isa itong pro-level technique, makikita naman na napapaligiran na nila si Yeshu. Ngunit kahit sa ilalim ng tubig, ay walang kahirap-hirap kay Yeshu na kalkulahin ang tira ng kalaban. Nagbago ang kanyang sandata, at sila naman ang inatake nila ni Sam Ocean. Sinabi ng leader ng Herb Garden na delikado sila sa tubig, kaya kailangan na nilang umahan. Ngunit tinuwanan lang sila ni Sam Ocean at Teen Iron ng Kanyan ang mga tumatakas. Sinabihan naman ni Yeshu si Thousand Creation na kumilos din at makipaglaban. Nakaharap naman ni Thousand Creation si Blue River na dati niyang guild leader. Makikita naman ang matinding pakikipaglaban ni Yeshu sa ilalim ng tubig, habang si Sam Ocean naman ang nakikipaglaban sa ibabaw. Nang mapansin nilang wala silang laban, ay agad na silang umatras. Tinanong ni Sam Ocean kung hahayaan ba nila na makatakas ang mga ito. Ngumiti lang si Yeshu, dahil naghihintay lang pala sa dalampasigan ang iba pang miyembro ng Happy Guild. Agad nagcast ng buff at attack si Yepan. Si Tang naman at Steam Ban Invasion ang humarap sa mga tumatakbong players. Si Concealed Light naman ay isa ng summoner, tuwang-tuwa naman sa kanya si Baosing. Sinubukan pang lumaban ni Cold Knight, ngunit binugbog lang siya ni Tang at si Baosing. Nang tumilapon siya sa tubig, ay si Yeshu na ang tumapos sa kanya. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Excellent Era, kung saan ini-report nila kay Chairman Tao na bumuo na si Yeshu ng bagong guild sa bagong server, at planong bumalik sa professional scene. Ngunit minaliit lang ito ni Boss Tao, at tinanong kung sa tingin ba nila ay kayang gawing professional players ni Yeshu ang never-heard players nang ganoon na lang kadali. Sa loob ng internet shop, ay iniisip ni manager na kung hindi pinwersa ng Excellent Era na magretero si Yeshu, ay kasalukuyang pinapanood ito ng mga tao, at hindi kagaya ngayon na isang bantay lang sa internet shop. Susuportahan niyang makabalik si Yeshu sa professional scene. Sinubukan bumalik ng mga kalaban sa pinangyarihan ng nakaraang laban. Sinabi ng kanilang leader na kailangan nilang maging mapagmatsyag sa paligid. Ngunit hindi nila alam na nasa ilalim lang sila Sumichen. Agad silang tinira nito, at nang lumipad sila sa Eri, ay si Yeshu naman ang tumapos sa kanila. Pinagtatawanan sila ni Yeshu, dahil wala silang kadala-dala. Nagagalit na ang mga guild leaders, dahil palaging pinapatay nila Yeshu ang mga miyembro sa tuwing pumapasok sa lawa. Sinabi ng isang leader na kailangan lang nilang tawagin ang lahat ng mga players upang umatras si Lord Dream. Sinabi ni Blue River na mula nang mag-open ang server na ito, ay palagi na lang niyang nakakalaban si Lord Dream, at kahit na kailanman, ay hindi ito umatras. Ang matindi pa rito, ay ang lahat ng kanilang laban, ay wala silang napala. At si Lord Dream lang, ang palaging may control. Si Yeshu ay sanay sa pakikipaglaban, at kahit pa alam natin, ang kanyang intensyon, ay wala naman tayong magagawa. Sa harap ng ganitong kalaban, ay wala tayong magagawa, kundi sumuko. Dahil sa kanyang ginawa sa All-Star Competition, ay naalarma ang mga malulupit na players sa kanyang pagbabalik. Siguradong darami ang Happy Guild, at mag-i-spawn pa ito sa Heavenly Domain. Ang Heavenly Domain ay ang lugar kung saan maaaring magkita ang mga players sa iba't ibang server. Sa oras na magpakilala si Yeshu sa Heavenly Domain, siguradong marami ang susunod sa kanya. Tinanong nila na gusto ba ni Blue River na wala na silang gawin. Sinabi ni Blue River na kailangan lang nilang maghintay. Dahil si Yeshu ay isang unspecialized character. Ibig sabihin nito ay mahirap sa kanya ang magpa-level sa ordinaryong area pagdating ng level 50. Kaya papasok agad si Lord Dream sa Heavenly Domain ng level 50. Imbes na level 70, at ito na ang oras para sa atin. Humingi sila ng ceasefire kay Lord Dream, sinabi ni Dream na kung susuko na sila, ay kailangan nilang magbayad, pinapili niya ito, kung ibibigay nila ang Rang ito sa kanya, o magbibigay sila ng sobrang daming mate trials, pinili ng Blue Group Guild at Tyrannical Ambition, na magbigay na lang ng mate trials. Ngunit ang ibang guild, ay ayaw magbayad. Tinanong ni Dream kung bakit. Ang Blue Group at Tyranny lang, ang nagbayad. Ayaw naman magsalita ni Blue River, dahil hindi daw siya espiya. Kaya pinilit siyang kumbansihin ni Grimm, dahil sa kanilang ceasefire, ay sila ay hindi na mag-aaway. Ipinagpatuloy naman ni Sumuchen at Tang, ang paghunting sa mga guild, na ayaw magbayad. Si Cold Knight naman ay bumaliktad, at naging espiya na rin. Nagagalit naman ang ibang guild, dahil pakiramdam nila, ay may nagtuturo ng kanilang lokasyon sa kalaban.
Nagsimula nang naglaban-laban ang mga guild, hinabol din nila si Blue River. Ngunit ang hindi nila alam, ay nag-aabang sina Lord Grimm sa kanila. Kalaunan ay sumuko rin ang mga ito, at nagbigay ng materials kay Lord Grimm. Ang nakakatawa pa rito, ay na-recruit ni Lord Grimm, ang kanilang magagaling na miyembro, na nabuhay at nakatakas, sa kanilang pag-hunting. Gayunpaman, nagulat si manager nang makita si Yeshu, na nakasuot ng maayos na damit. Tinanong ng lalaki, kung dito ba makikita si Yeshu. Nagulat ulit si manager, nang malaman na may kakambal si Yeshu, at ang pangalan niya ay si Yekio. Ginamit pala ni Yeshu, ang pangalan ng kanyang kakambal na si Yekio, para sa kanyang karakter. Sinabi nitong kailangan na niyang umuwi, dahil hinahanap na siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Yeshu, na tumatanda na siya, at kunti na lang ang natitira niyang taon, para sa professional scene. Kaya sinabi niyang, hindi pa siya uuwi sa ngayon. Dumating na ang New Year's League, at ang maglalaban ay grupo ng Tyranny at Excellent Era. Nagsimula ang laban at bumilib ang mga announcers, sa ipinapakita ni Sumo Chen. Dahil siya na ngayon, ang nagdadala sa laban. Ngunit huli na ang lahat, dahil hindi nakasabay sa kanya, ang kanyang mga kagrupo. Nagtataka si manager, kung bakit natalo na naman, ang Excellent Era. Napatanong din siya, kung hindi ba marunong makipag-teamwork, si Sanshang. Sinabi ni Yeshu na ang nakalaban nila, ay si Shang Xinji. Isa siya sa pinakamahusay na tactician, at isa sa bagay na wala sa Excellent Era ngayon. Nag-level 50 na si Yeshu, at ngayon ay papasok na siya sa Heavenly Domain. Ang lugar na ito ay sobrang delikado, dahil mas mahihirap ang kalaban dito. Ngunit mas maganda naman, ang makukuhang drop sa kanila. Legal din ang PvP dito, mataas ang tayensa na mahulugan ng gamit. Ito na ang huling area, kung saan magtatagpo, ang lahat ng mga players sa lahat ng server. Para makapasok sa lugar na ito, kailangan mong tapusin ang dalawang challenge. Ang Mission Quest, kung saan papatay ka ng monster, at maggagather ng May Trials. At ang Arena Challenge, na alam naman natin, na baliwala lang kay Yeshu. Hindi makapaniwala si manager, na pinatay ni Yeshu nang walang kahirap-hirap, ang boost na level 70. Sinubukan ni Yeshu na humanap, ng makakalaban sa arena. Ngunit wala siyang makita, na mas mataas ang level sa kanya, sa kanilang server. Eksaktong may humamo naman sa kanya, na mula sa ika-8 server. Kaya naalala ni Yeshu, na pwede palang makipaglaban, sa kabilang server. Nagsimulang tumambay sa arena, upang tapusin ang Arena Challenge. Pinag-uusapan na siya sa forums, dahil ang isang level 50, ay isa-isang tinatalo ang mga players, na mas mataas ang level ng 20 sa kanya. Sinubukan pang i-report siya, ng pandaraya, ngunit walang nakitang irregularity sa kanya, ang system. Hindi nagtagal at pinuntahan na siya, ng mga players, upang panoorin, ang kanyang laban. Sinabi ni Tang, na kailangan na nilang humabol sa kanya. Sa headquarters ng Excellent Era, ay nagmi-meeting sila tungkol kay Yeshu. Dahil kinukuha ng kanyang guild, ang lahat ng achievements sa bagong server. Ikinagalit ng manager, ng Excellent Era, ang posibilidad na pagbalik ni Yeshu, sa professional scene, at sinabing kailangan nilang paghandaan ito. Natapos na ni Yeshu, ang arena mission, at nagkita sila manager, sa Heavenly Domain. Sinabi ni Yeshu, na magiging mapanganib na ang lahat, simula rito. Dahil siya ay level 50 lang, at siguradong hindi siya titigilan ng kanyang mga kalaban. Kalaunan ay may dumating na isang grupo, ng mga player. Sinabi ni manager, na siya si Lulan Slash, na mula sa mayamang pamilya, at sobrang tindi, kung gumastos sa laro. Sinabi ni Lulan na napabilib siya, ni Lord Grimm, nang pumasok ito, sa Heavenly Domain ng level 50. Tinanong niya kung mayroon ba siyang, iba pang account. Sinabi ni Grimm na mayroon siya dati, sa unang server. Ngunit ngayon, ay wala na. Tinanong ni Lulan, kung ano ang pangalan nito. Sinabi ni Yeshu, na One Autumn Leaf. Hindi naman makapaniwala, ang kanyang mga K-Guild. Tuwang-tuwa naman si manager, nang makita ang kanilang reaction, nang marinig si Yeshu. Tinanong ni Lulan, kung ano ang patunay, na siya si Yekio. Sinabi ni Yeshu, na hindi na niya kailangan pang patunayan. Dahil kung ayaw nilang maniwala, ay wala siyang magagawa. Ngunit nakita na ni Lulan, ang husay ni Lord Grimm. At sinabing bumubuo siya, ng professional team. At kailangan niya, ang kagaya niya. Ngunit agad na hamarang si manager, at sinabing may kagrupo na si Grimm, at siya ang boss nito. Sinabi ni Lulan na sayang naman, at nagpadala na lang ng friend request, sa kanilang dalawa. Nagtataka naman si manager, kung bakit. Agad na lang silang umalis. At hindi man lang, nag-offer ng mas malaki. Lumipat ang eksena sa headquarters ng guild, ni Lulan Slash. Pinag-uusapan nila, na hindi pa sila nakakasiguro, na siya ba talaga si Yekio.
Sinabing siya dahil nagawa niya ang Heavenly Domain ng level 50. At kung siya nga ito, ay magagamit ng kanilang guild, ang kanyang kasikatan. Ngunit sinabi ni Lula na sa ngayon, ay kailangan muna nilang makasiguro. Nalungkot naman si manager, nang maalala ang nangyari kanina. Dahil alam niyang maraming grupo, deserving na piliin ni Yeshu. Kaya sinabi niya kay Yeshu, na mas malaki ang ibabayad ng guild ni Lulan Slash. Sinabi ni Yeshu na kanina lang niya sila nakita, ni hindi pa nga niya kilala ang mga ito. Sa tingin ba ni manager, ay gugustuhin niyang makatrabaho sila agad? Natuwa naman si manager, sa sinabi ni Yeshu, at sinabi sa sarili, na masyado siyang overthinking. Habang nagpapalevel sila ni Yeshu, ay may nakita si manager, na papalapit na players. Nakita ni Yeshu na wala silang guild, kaya sinabi niya kay manager na umatras. Dahil malaki ang posibilidad, na mula sila sa Excellent Era. Hindi naman makapaniwala si manager, na nagpadala ng professional players, ang Excellent Era, upang huntingin si Yeshu. Sinabi ni Yeshu, na kailangan nilang maghiwalay. Ngunit hindi pumayag si manager, at sinabing kahit hindi niya kayang tapatan, ang mga professional players, ay hindi niya iiwan si Yeshu. Pumayag naman si Yeshu, at sinabi kay manager, na sundin ang kanyang instructions. Pinapunta niya si manager, sa ibabaw ng bato, at sinabing magtago muna, wala naman makita si manager, kaya nagtiwala na lang, sa ipapagawa ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu, na ibigay ang mouse, at sinabing tumira ng stinger. Nagulat si manager, dahil dalawang mouse, ang ginagamit ni Yeshu. At siya lang, ang pinapapindot ng skills, nang akala nilang na-corner na nila si Yeshu, ay bigla itong tumawag ng satellite beam. Inisip nila may tumutulong kay Yeshu, kaya agad silang umatras. Tinanong ni manager, kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yeshu, na umatras na sila, dahil natakot sila sa iyong husay. Napagtanto ni manager, na akala ng mga kalaban na siya si Sumo-chen, kaya sila umatras. Sa headquarters ng Excellent Era, ay iniisip nilang wala nang mas mahusay na launcher, kundi si Sumo-chen. Ngunit nakita nila si Sumo-chen, na dumaan sa kanilang harapan. Kaya iniisip nila ngayon, kung sino si Chasing Haze. Sinabi ng isa sa Excellent Era, na may nag-viral na video ni Chasing Haze. Napanood nila na magkaiba, ang estilo nilang dalawa ni Sumo-chen, ngunit pareho silang magaling. Sinabi ni Hao na itigil muna, ang paghunting kay Yeshu. At kumuha muna ng information, tungkol sa kanyang mga kagrupo. Tuwang-tuwa naman si manager, sinabi ni Yeshu, na saglit lang maloloko ang mga ito, at marami pang guild, ang haunting sa kanila. Tinanong ni manager kung paano siya magpapalevel. Sinabi ni Yeshu, na hahanap siya ng paraan. Kinabukasan ay nagkita sila ni Lulan, sinabi ni Yeshu na sa tingin niya, ay balak ng mga ito, na pumasok sa professional scene, sa susunod na season. Sinabi ni Lulan, na pinaplano nga nila ito. Sinabi ni Yeshu na tutulungan niyang makilala, ang kanilang grupo. Kaya sasali siya sa kanilang guild, bilang si Yekio. Tinanong naman ni manager, kung bakit siya sasali sa Heavenly Justice. Sinabi ni Yeshu, na kung sasali man siya sa kanilang guild, ay hindi naman ito nangangahulugan, na sasali din siya sa professional team. Sinabi ni Yeshu, kung hindi ba napapansin ni manager, na mas tahimik na ngayon. Tinanong ni manager, kung sinadya ba ni Yeshu, na gumawa ng ingay sa Arena Challenge, upang siya ay pag-usapan. Sinabi ni Yeshu, na dahil kilala na siya ngayon ng karamihan. Ay nagdadalawang isip muna ang kalaban, bago sila kumilos. Ngunit pansamantala lang, ang katahimikang ito. Kaya kailangan nating makahanap ng kakampi, sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Lulan, kung siya ba talaga si Yekio, dahil si Yekio, ay kailanman hindi gumawa ng endorsement. Sinabi ni Yeshu, na wala naman siyang sinabi, na i-endorso niya ang kanilang grupo. Sinabi ni Lula na pag-aaralan niya, ang mungkahi ni Yeshu. Tinanong ni manager, kung paano kung gagamitin ka lang nila. At kapag nagamit na, ay sisipain ka na lang sa guild. Sinabi ni Yeshu, na hindi nila magagawa ito, dahil pareho lang sila, na may kailangan sa bawat isa. At isa pa ay wala naman akong planong manatili, sa kanilang guild, dahil bubuo tayo ng sarili nating grupo, balang araw, natuwa na naman si manager, nang marinig ang sinabi ni Yeshu. Kinabukasan ay ipinakita ni manager, ang kwarto ng kanilang grupo, sa itaas ng internet shop. Sinabi niyang hindi makapag-concentrate ang grupo, kung kasama nila ang gamers sa shop. Sinabi rin ni manager, na pagtiyagaan na muna nila, ang training room na ito sa ngayon. Sinabi ni Yeshu na wala namang problema, dahil ganito naman, ang lahat ng nagsisimula. Tinanong ni Yeshu na kung dito siya maglalaro, paano niya mababantayan, ang internet shop. Sinabi ni manager na huwag nang alalahanin ito, at mag-focus na lang muna, sa pagbuo ng kanilang grupo.
Nag-message na si Lulan Slash, at nagkita na sila sa game. Sinabi nitong tinatanggap na niya, ang proposal ni Grimm, at isanali na sila sa Heavenly Justice. Tinanong ni Lulan Slash, kung may oras ba siya ngayon. At kung pwede ba siyang, makipaglaro sa kanila sa arena, kahit katuwaan lang. Tinanong ni Grimm kung gusto ba nilang malaman, kung siya ba talaga si Yekio. Sinabi ni Lulan, na parang ganun na rin. Ngunit isa pa, ay gusto lang namin malaman, ang kakayahan ng grupo. Kung pwede na ba nilang pasukin, ang professional scene. Pumasok na sila sa arena, kasunod ay ipinakita na mag-isa lang kinalaban, ang buong grupo nila Lulan. Ngunit binugbog lang sila lahat, ni Lord Grimm. Sinabi ni Lulan na magiging malayo pa sila, upang maging pro players. Sinabi rin niyang sila ay magkakaibigan, sa totoong buhay. At napag-isipan nilang pumasok, sa professional scene. Sinabi ni Yeshu, na nagsisimula pa lang sila. Kaya natural lang na mahihirapan sila, kung ikukumpara sa mga veteranong pro players. Magpatuloy lang kayo, kahit paunti-unti. Dahil hindi naman kayo mahinang players, kaya kayo natalo. Ang problema lang naman, ay sobrang husay ko lang talaga. Lumabas na sa balita na sumali si Yekio, sa Heavenly Justice. Sinabi ng isang miyembro, ng Excellent Era, na magpapadala sila ng tao, upang manganak ang Heavenly Justice. Ngunit nagalit ang kanilang manager, at sinabing alam na ng lahat, na si Lord Grimm ay si Yekio. At gusto mo bang malaman ng mga fans, na siya ay tina-target natin? Dahil rin sa balitang ito, ay nagkakagulo sa group chat, ng mga professional players. Si Huang Xiaotian naman, ay hinahanap si Yeshu sa chat. At sinabing kailangan nitong magpaliwanag. Kaya nag-spam siya, ng maraming one autumn leaf. Ngunit ang sumagot sa kanya, ay si Sanshang. Sinabi ni Huang na hindi ikaw ang kailangan ko. Sinabi ng isang pro player, na subukang hanapin si Lord Grimm. Nagulat sila, nang mag-reply si Yeshu, at agad naman nagkagulo, ang chat. Ngunit matapos bumati, ay nagpaalam agad si Yeshu. Sinabi ni Huang na iisang sentence pa lang, ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Yeshu, na hindi naman tayo magkagaya. Kaya nagtawanan, ang ibang mga pro players. Tinanong ni Huang, kung bakit siya sumali, sa Heavenly Justice. Gayunpaman sinabi ni Yeshu, na in-invite siya ni Lulan sa guild, at inaccept lang niya ito. Normal lang na nangyayari ito, sa isang online game. Hindi mapiga ni Huang, kung ano ang tunay na dahilan ni Yeshu. Kaya sinabi na lang niya, na matagal na siyang humihingi, ng duel sa kanya, ngunit palagi na lang itong umiiwas. Sinabi niya na gusto niyang makitang lumaban, ang unspecialized character niya ngayon. Sinabi ni Yeshu na level 52, pa lang siya. Sinabi naman ni Huang, na pwede naman silang maglaban, sa fixed field, para walang level gap. Pumayag naman si Yeshu, ngunit sa group chat nito sinend, ang room number at password. Kung saan, kita ito ng lahat. Kaya nagsunuran ang mga pro players sa kanila, upang mapanood ang kanilang laban. Nagtataka naman si Lulan, nang makita na sobrang dami ng professional players, na pumapasok sa room na kanyang ginawa. Dapat kasi ay magpa-practice sila, ni Yeshu ngayon. Hinanap ni Huang Xiaotian si Yeshu, at tinanong kung character ba ni Yeshu, ang kalapit niya. Sinabi ng isang pro player, na siya si Lulan Slash, ang guild leader ng Heavenly Justice, na sinalihan ni Yeshu. Ipinakita rin na dumating, ang mga sikat na professional players. Kagaya nila Huang Jixi, Yu Wenzhou, Desert Dust, at Zhou Zhai. Tinanong ni Lulan, kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yeshu, na ito ay bihirang oportunidad. Sinabi rin niyang marami siyang matutunan sa pakikipaglaban, sa Sword Saint na si Huang Xiaotian. Kaya tinanggap ni Lulan ang duel, agad naman nag-cash ng clone, si Huang Xiaotian, at sinugod si Lulan. At kagaya na naman ng dati, ay sobrang ingay pere niyang maglaro, at walang humpay sa pag-trash talk. Inatake niya si Lulan sa likod, ngunit mabilis itong nasangga ni Lulan. Bigla naman nawala si Huang, sa kanyang harapan. Nasa itaas na pala ito, at pasugod na ito sa kanya. Sobrang ingay, at sobrang gulang maglaro ni Huang, dahil may sinasabing pangalan ng skill, ngunit ibang skill naman, ang kanyang ginagawa. Kaya sobrang nalilito, sa kanya si Lulan. Sinabi ng isang pro player, na magdahan-dahan lang si Huang. Dahil baguhan lang, ang kanyang kalaban. Sinabi ni Huang, na wala siyang laban sa kanya. Papatayin na niya ito, upang makaharap na si Yeshu. Nagalit naman si Lulan, sa pagmamaliit sa kanya, at pumasok sa berserk mode. Sinabi ni Lulan na 20 seconds lang, ang buff na ito, na nagpapalakas ng kanyang strength at speed, kaya kailangan niyang mas ulit, ang pagkakataon. Sinabi ni Yu na mahusay, ang ginawa ni Lulan. Ngunit natapos na, ang 20 segundo. Sinabi ni Lulan na kailangan lang niyang iwasan, ang makipagsagupaan.
Hanggang sa cooldown ng susunod na skills, dahil sa susunod na pagkakataon, ay siguradong matatalo na niya si Huang Xiaotian, kahit papano, ay nakasurvive si Lulan. Agad niyang kinast ang skills, ngunit agad din siyang napatay ni Huang. Sinabi ni Huang na magbibigay nga ng dagdag sa kanyang strength at speed ang buff. Ngunit babawasan naman ito ng malaki ang kanyang depensa, at ito ang kanyang hinihintay. Nang matalo ni Huang si Lulan, ay agad na niyang hinamon si Yeshu. Na-excite naman ang mga pro players, dahil makikita na naman nilang lumaban, si Ye Qiu. Nang pumasok sa arena si Yeshu, ay agad siyang sinugod ni Huang. Agad naman nagbago ang sandata ni Yeshu, at lumaban pabalik kay Huang. Nagulat ang mga players, nang makita na mabilis ang transformation ng kanyang sandata. Sinabi ni Huang na alam na niya, ang galaw na ito ni Yeshu. Dahil ito ang galaw ng kanyang battle mage. Gusto pang ipakita ni Yeshu ang iba pang abilidad ng kanyang unspecialized character. Napansin niyang hindi nakikinig sa kanyang trash talk si Yeshu. Kaya nang hinala siyang, nakamute na naman siya sa kanya. Kaya sinabi niya na pipilitin na lang niyang ipakita ito ni Yeshu. Agad naman siyang pinagbabaril ni Yeshu nang pinatalsik na ito pataas. Unti-unti ring bumagsak ang kanyang buhay. Sinabi ni Huang na mahusay ang discarding ito. Tinanong naman kung ano ang gagawin ni Yeshu kung sakaling close range na ang laban. Agad naman naglabas ng espada si Yeshu. Sinabi ni Huang na tuturuan niyang gumamit si Yeshu ng espada. Agad naman na tumira ng combo, ngunit ginawang payong ang kanyang sandata. Upang maging shield at upang hindi rin siya makita ni Huang. Mabilis naman niya itong ginawang spear, at tinusok si Huang para itapon ito paitaas. Sinabi ng mga professional players na mahihirapan silang dumipensa at alamin ang susunod na gagawin ni Yeshu. Dahil sa mabilis na pagbabago ng kanyang sandata, sobra naman namangha sina Lulan ng marinig ang usap-usapan ng mga pro players. Agad na ginawa ni Yeshu ang vanishing steps, hindi naman makalaban si Huang dahil wala siyang makitang target. Ang vanishing steps ay isang technique kung saan ang isang players ay pumupwesto sa blind spots ng kalaban. At paulit-ulit niya itong tinitira, hanggat hindi nakakatakas ang target. Sa husay ni Yeshu, ay maaring hindi na makawala si Huang Xiaotian. Sinabi ng guild leader ni Huang Xiaotian na si Yeshu ang mananalo sa labang ito. Dahil kahit pa iniisip ni Huang kung ano susunod na skill ni Yeshu, ay masyado itong matalino. Dahil hindi siya gumagamit ng skill mula sa parehong class ng sunod-sunod. Mahihirapan talaga si Huang kung saang class at anong skill ang gagamitin niyang combo. Ngunit nagulat ang lahat nang mahulaan ni Huang ang kasunod na skills ni Yeshu. Ni-counter niya ito at agad na nagcast ng pulling Phoenix Slash. Nagulat sila dahil sa ikling panahon ay napag-aralan ni Huang ang pattern ng skills ni Yeshu. Siya naman ngayon ang sumugod kay Yeshu at tumira ng sunod-sunod na combo. Ngunit hinarang ito ng payong ni Yeshu. Sinabi ni Huang na hindi na uobra sa kanya ang parehong estilo. Kaya umatras siya upang makita ang gagawin ni Yeshu. Ngunit nag-teleport si Yeshu sa kanyang likod gamit ang Shadow Clone. Kasunod nito ay binaril niya nang malapitan si Huang sa likod. Galit na galit naman Huang, ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang trash talk, ay pinatay na siya ni Yeshu. Nagtaka ang tao sa arena kung bakit hindi apektado si Yeshu sa maingay na paglalaro ni Huang. Sinabi ni Lulan na bago pumasok si Yeshu sa arena, ay sinabi nito sa kanya na naka-off ang kanyang headset. Hindi naman matanggap ni Huang ang kanyang pagkatalo, at sinabing maglaban pa sila ulit. Ngunit sinabi ng mga pro players na pumunta siya sa likod dahil marami pa ang nakapila. Sinabi naman ni Yeshu na matutulog na siya, kaya wala na silang nagawa. Sa headquarters ng Excellent Era, ay nagagalit ang manager nito dahil pinag-uusapan na naman si Lord Dream. Sinabi ni Hao na ang arena ay may password, kaya malabong makapasok dito ang mga ordinaryong player. Ngunit dahil sobrang detalyado ang nakasulat sa balita, ay siguradong ang Heavenly Justice ang may kagagawan nito. Tinanong ng manager nila kung na-expose na ba ang identity ni Yeshu. Sinabi ni Hao na nabanggit na ni Huang Xiaotian ang pangalan ni Ye Qiu nang kalabanan niya ito sa arena. Naputol ang kanilang meeting dahil may dumating na mga reporters. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop kung saan nagpapagawa si manager ng training room para sa Team Happy. Sinabi ni manager na kailangan nilang manood ng balita dahil pinag-uusapan ngayon ang naganap na laban ni Huang Xiaotian at ni Lord Dream. May lumabas din na haka-haka na si Lord Dream ay ang dating kapitan ng Excellent Era. Kaya kinuha nila ang opinion ng iba't ibang grupo tungkol dito.
Sinabi ni Han na ang unspecialized class ay hindi kayang ma-master ng isang baguhang player lamang. Kaya naniniwala akong siya, si Yekio. Sinabi naman ni Huang Jixi na sa ipinakitang galaw ni Lord Grimm ay malaki ang posibilidad na siya nga si Yekio. Sinabi naman ng grupo ng Sansara na naniniwala rin siya si Yekio dahil sa sobrang husay nito. Kinausap rin nila si Huang Xiaotian at kagaya parent ng dati ay sobrang ingay na naman ito at napakaraming sinasabi. Ngunit ang nagmarka ay ang kanyang sinabi na isa siyang mahusay na professional player. Ngunit walang kahirap-hirap siyang tinalo ng isang hindi kilalang player. Ito ay sapat ng patunay upang maniwala kayong siya si Yekio. Ang huli nilang kinausap ay ang manager ng Excellent Era. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit naglalaro parent si Yekio. Matapos niyang magretiro, tinanong naman ng reporter kung ano ang masasabi niya sa pagsali ni Yekio sa Heavenly Justice. Sinabi ni Manager Lee na desisyon ito ni Yekio at nirerespeto nila ito. Ang Excellent Era at si Yekio ay may mabuting relasyon, ngunit kung magkakaharap sila sa arena, ay kailangan nilang maging professional. Hiling niya na mas magtagumpay pa ang Excellent Era at si Yeshu sa mga susunod nilang laban. Galit na galit naman si Manager sa sinabi ng manager ng Excellent Era. At sinabing ang kapal ng mukha nito. Sinabi ni Yeshu na kung ano naman ang kanyang mga kasinungalingan ay kailangan lang nilang labanan ng katotohanan. Nagpa-press conference naman ang grupo ng Heavenly Justice upang formal na sabihin na sila ay official na kasali sa pro scene. Tinanong din sila ng reporter kung sino ba si Lord Grimm at kung siya ba talaga si Yekio. Ngunit limitado lang ang isinagot ni Lowland, sinbing si Lord Grimm ang sekreto ng kanilang grupo. Natapos na ang ipinagawang training room ni Manager. Tinanong ni Manager kung bakit si Lord Grimm ang madalas na binabanggit ng Heavenly Justice. At hindi ang pangalan ni Yekio, dahil kung gusto ng Heavenly Justice ang popularidad, ay mas mabilis kung ang pangalan ni Yekio ang kanilang gagamitin. Sinabi ni Yeshu na hindi siya sasali sa kanilang grupo, kaya iniiwasan nilang magsalita ng mga bagay tungkol kay Yekio. At hinahayaan lang nila na mag-speculate ang mga tao. Sa level 55 area, ay makikitang naghihintay si Yeshu at si Manager. Habang nakikipaglaban ang tatlong malalaking guild sa Boost Monster. Ang kanilang mga leader ay sina Ice ng Blue Group, si Mugwort ng Herb Garden at si Golden ng Excellent Dynasty. Ang balak ni Yeshu ay mamulot lang ng mahuhulog na gamit ng players na mamatay. Ngunit sa hindi inaasahan ay napunta ang Boost Monster malapit sa kanilang pinagtataguan. Kaya binaril niya ito upang tumalsik, nagulat sila nang makita si Lord Grimm. Nagpanggap naman si Lord Grimm na kakampi siya ng Excellent Dynasty. At sinimulang patayin ang leader ng Blue Group at ang leader ng Herb Garden. Dahil dito, ay nagkagulo ang mga players at naglaban-laban. Habang si Lord Grimm ay nasa gilid lang at pinapanood silang magpatayan. Nang kukunin na niya ang nahulog na gamit mula sa namatay na player. Ay naunahan siya ng sikat na scrap picker na si Deception. Mabilis itong kinuha ang mga gamit at nakita siya ng player na kinuha niya ng gamit dati, kaya nakilala siya nito. Ngunit naiwasan niya ang atake nito at nag-counter-attack. Napabilib si Yeshu nang makita nito ang kanyang estilo. Tinanong ni Manager kung saan pupunta si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maraming item na nakuha si Deception, kaya kukunin niya ito sa kanya. Tinanong ni Manager kung mahahabol niya ba ito. Sinabi ni Yeshu na marami siyang nakuha, kaya maaapektuhan nito ang kanyang bilis at paggalaw. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakalayo at malamang nakatago lang sa paligid. Nang pumasok si Manager sa isang building, ay agad siyang nahuli ni Deception. Mabilis naman room spawn si Yeshu, at agad na pinigilan si Deception. Wala nang nagawa si Deception, kundi ang lumaban kay Yeshu. Nagulat naman si Manager, dahil nakakasabay ito kay Yeshu. Nag-cash ng spell si Deception, upang kulungin si Yeshu. Kaya pinagbabaril siya ni Manager. Sinabi ni Yeshu na hindi siya makakatakas. Dahil shadow clone lang ni Yeshu, ang kanyang nakulong. Agad siyang sinipa ni Yeshu pabalik, nagtataka naman si Deception. Kung paano nalaman ni Yeshu ang ikakash niyang skill, dahil nakatalikod siya rito. Sinabi ni Yeshu na gumamit siya ng ipinagbabawal na teknik. Tinanong naman ni Manager kung ako ito. At nakita niyang nakatingin sa kanyang monitor, si Yeshu. Iniisip ngayon ni Deception kung sino silang dalawa, dahil lahat ng kanyang exit ay bantay sarado. Nagtataka rin siya kung bakit. Kaya nitong gumamit ng spear, shield at espada. Kaya tinanong niya kung ano ang gamit niyang class. Ipinakita ni Yeshu ang kanyang sandata. At nakita ni Deception na wala itong specific class na requirements.
Tinanong ni manager kung hindi ba siya nanonood ng balita tungkol sa Glory. Bigla naman pumasok sina Golden, at sinabing magkakotsoba sila Grimm at Deception. Agad naman tumakas si Deception, at tumakbo na rin sila Lord Grimm. Nang makita ni manager si Princess Golden, ay bumalik sa kanyang alaala ang ginawa nito. Diskarte kasi nito na gumawa ng kwento, at sabihin na binubuli siya, upang mapahamak ang ibang tao. Kaya hindi umalis si manager, at tinire sila Golden. Sinabi ni Golden na si Chasing Haza ang bumubuli sa kanya noon pa, kaya inatake siya ng mga kasama nito. Tinanong ni Yeshu kung bakit hindi siya umalis. Sinabi na lang ni manager na napatay siya agad. Sinabi ni Yeshu na dapat siya ay nag-ingat dahil mataas ang drop rate sa area na ito. Nang tinignan ni manager ang kanyang inventory, nakita niyang nahulog ang kanyang hairband at rosy cannon. Maiyak-iyak naman si manager dahil matagal na panahon ang kanyang inubos para lang makuha ang purple cannon. Sinabi ni Yeshu na kalmahan lang niya dahil kukuha siyan ng mas maraming hairband at cannon para sa kanya. Nag-alala naman si manager, baka ang mahulog naman ay ang kanyang silver weapon. Sinabi naman ni Yeshu na wala naman problema dahil maaari naman siyang gumawa nito basta mayroon siyang materials. Isa pa, kailangan muna nilang mapatay siya bago nila makuha ang kanyang gamit. Napapaligiran na ng mga humahabol si Deception, sinabi ni Golden na sumuko na siya. Dahil wala na siyang mapupuntahan. Ngunit tinire niya si Golden ng Shuriken, at nag-cash ng Shadow Clone. Nabigla naman ang mga kasamahan nito, at wala nang nagawa. Naririnig naman ang tawa ni manager, sa hindi kalayuan. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang maingay, dahil malalaman nila kung nasaan siya. Sinabi ni manager na hindi niya mapigilan, nang makita niyang kumain ng alikabok, si Prinsesa Golden. Sinabi ni Yeshu na kanina pa siya naghihintay, para sa pagkakataon na mag-scrap picking. Sinabi ni Deception, na hinihintay mo bang mapatay ako, para pulutin ang aking mga gamit. Sinabi ni Yeshu na kalamahan lang niya, dahil ang gunner ang kanyang target. Kinakabahan naman si Golden at ang mga players na kanyang kasama. Dahil alam nila ang balita, na siya si Yekio. Sinugod na niya si Golden, at nahulog sa kanya ang orange weapon. Na may attribute na armor remover. Tuwang-tuwa naman si manager, habang si Golden naman ay nagpabiktim sa group chat. At gumawa ng kwento, na binuli siya ni na Lord Grimm at Deception. Sinabi naman ng leader ng Excellent Dynasty, na magpapadala siya ng reinforcement. Sinabi niya sa mga kagrupo, na bukod sa armor remover ni Golden, ay kunin din nila ang sandata ni Lord Grimm, kung sakaling mahulog ito, makikitang mas marami na ang humahabol sa kanilang dalawa. At ang humaharang sa kanila, ay mabilis nilang tinutamba. Ngunit naabutan din sila ng karamihan, at napaligiran na naman sila. Inutusan na ni Golden na sugurin na sila, ngunit may dumating na isang grupo ng mga players, at pinigilan ang mga sumusugod kina Lord Grimm. Nagtataka si Golden, kung sino ang mga ito, dahil nakatago ang kanilang mga pangalan at guild name. Kumilos na rin si Lord Grimm, at tinire na naman si Golden. Nagalit ang leader ng Excellent Dynasty, dahil inubos ng 7 players, ang kanilang buong grupo, panghinala niya ay mga grupo, ng Heavenly Justice. Ang guild na sinalihan ni Lord Grimm, sinabi niya sa mga K-guild na umatras muna. Dahil mga pro players na, ang kanilang mga kalaban. Humingi siya ng tulong kay Hao, ng Excellent Era. Ikinwento ni Hao kay Sunshang ang nangyari, at tinanong kung gusto ba niyang subukan si Lord Grimm, at ang bagong professional team, na Heavenly Justice. Sinabi ni Sunshang na mukhang interesting ito, at kumuha ng accounts para sa ika-10 server. Sinabi ni Lolan na sa tingin niya, ay wala na ang mga kalaban. Sinabi naman ng kagrupo nito, na may 5 players na palapit. Sila ang buong grupo ng professional team, ng Excellent Era, na gumagamit lang, ng dummy accounts. Sinabi ni Yeshu na mag-ingat sila, dahil mukhang mahuhusay ang mga ito. Sumugod si Sunshang sa gitna ng grupo ni na Lolan, ngunit hindi siya matamaan ng mga ito. Tumira rin ng skill ang Element Alice, ngunit nasanggal lang ito ni Sunshang. Kasunod naman na sumugod ay si Deception, ngunit na-counter rin siya ni Sunshang. Nakita ni Sunshang si Yeshu, at agad niya itong sinugod. Ngunit siya naman ang na-counter ni Yeshu, kaya agad niyang ikinash ang Shouring Dragon at pinabalik ang ulo nito. Ito ang skill na si Yeshu lang, ang nakakagawa dati. Nagulat sila nang makita ito, at tinanong kung sino ang kanilang kalaban. Sinabi niyang siya si Sunshang, at tinanong kay Yeshu kung ano ang masasabi nito ngayon. Dahil mas mahusay na siyang gumamit nito, kaysa sa kanya. Sumagot naman si Yeshu, at sinabing ano naman ngayon. Sinabi ni Hao na masyado paring mataas, kung magsalita si Yeshu. Na ngayon, ay isang kwento na lang.
Sinabi niyang sa tingin ba ni Yeshu, na ang ginawang skill sa All-Star Game, ay kababaliwan na ng lahat. Isa-isang tinawag ni Yeshu, ang kanilang mga pangalan, at tinanong kung ano, ang maipaglilingkod ko sa inyo ngayon. Nagulat naman ang mga Heavenly Justice, dahil ang mga pangalan na sinabi ni Yeshu, ay mga pangalan ng pangunahing players, ng Excellent Era. Humingi ng pasensya si Hemang, dahil ngayon ay itutumba nila, ang kanilang dating kapitan. Sinabi ni Yeshu na baka kayo ang tumamba, ngunit tinuwanan lang siya ni Sanshang. Sinabi ni Sanshang kung sino man ito, ay malalaman natin mamaya. Sinabi ni Yeshu na wala silang laban sa kanila, dahil sila ay mas marami. Bigla naman umatake si Deception, ngunit kino-counter ito ni Sanshang na distrike. Ginawa na naman ni Deception, ang kanyang signature move. Ngunit bistado ito ni Sanshang, tumalsik si Deception, ngunit nag-iwan ito ng bomba. Nakita na naman ito ni Sanshang, at nag-exhibition. Sinabi ni Yeshu, na maraming unnecessary move. Sinabi ni Sanshang na talaga ba? Sinabi ni Yeshu na pasensya na, dahil hindi ikaw ang kausap ko. Kaya nagalit na naman si Sanshang, at sinugod si Yeshu. Nagbago ulit ang kanyang sandata, ginamit naman ngayon ni Yeshu, ang kanyang espada. Sinabi niyang mahusay, dahil pinag-aralan ni Sanshang, kung paano makipaglaban ng isang unspecialized. Ngunit sinabi ni Yeshu na wala naman siya, sa professional tournament. Kaya isa na naman itong, unnecessary move. Sinabi ni Hao, na tumingin siya sa ibaba. Sinabi ni Yeshu na ang Glory, ay hindi isang one-man game. At agad na pinaulanan, ang grupo ng Excellent Era. Inutusan rin niya na kumilos na ang grupo, nagcast ang Elementalist ng Thunder Fire, at si Lolan ay sumugod, kay Sanshang. Si Yeshu naman ang humarap kay Hao, at naglaban-laban na, ang dalawang grupo. Sinabi ni Yeshu na hindi maganda, ang laban na ito. Kaya sinabi niya sa grupo na umatras, sumunod naman sila kay Yeshu, at hinabol sila ni Sanshang. Sinubukan siyang pigilan ni Hao, dahil maaari itong isang ambush. Ngunit hindi nakinig, si Sanshang. Iniisip ni Hao na gusto ni Yeshu, na maghiwa-hiwalay sila. Kaya sinabi kay Himing, na sundan si Yeshu. Ngunit nagulat si Hao, nang makita si Yeshu. Nagtataka siya kung sino, ang sinundan ni Himing. Sinabi ni Himing na isa itong trap, maya-maya pa ay may nagcast, ng Thunder Fire. Sinabi nilang tawagin agad si Sanshang, ngunit bago pa sila matapos magsalita, ay tinayre na sila ni Lolan. Sinabi ni Hao kay Shanjan, na huwag silang lumaban, at tumakas na papunta kay Sanshang, ngunit inaabangan na sila ni Yeshu, sinugod ni Shanjan si Yeshu, at sinabi ni Yeshu sa cleric na magcast Sacred Fire. Agad na nag-counter si Yeshu, at napatay si Shanjan. Sinabi ni Hao kay Shang na i-reso si Shanjan, ngunit sinabi ni Shang na may secret fire sa ilalim nito. Kaya patay rin siya agad, pagka-reso. Lumabas naman si Deception sa likod ni Shang, at mabilis nitong tinapos. Dalawa na lang sila ni Sanshang, kaya galit na galit si Hao. Ngayon lang dumating si Sanshang, tinanong ni Yeshu kung bakit ngayon lang siya. Dahil kanina pa sila naghihintay, sinabi ni Hao na nambush sila. Tinanong kung anong nangyari sa kanya, sinabi ni Sanshang na siya ay natrap at naligaw sa paghabol kay Deception. Sumugod na si Deception, ngunit naiwasan nila ang tira ng bawat isa, kasunod na tumira ang Elementalist, at nang makawala si Sanshang, ay si Lolan naman ang kasunod na sumugod, ngunit siya ang tinamaan ni Sanshang. Patuloy ang pagsugod ng kagrupo ni Yeshu, ngunit nakita ni Sanshang na may palapit sa kanya. Ngunit nang subukan niyang tumakbo, ay hinawakan ni Deception ang kanyang paa, at siya ay bumaliktad. Pasugad na ang buong grupo sa kanya, kaya tinatawag niya si Hao. Ngunit wala sa sarili si Hao, bigla niyang naalala ang mga tinuturo ni Yeshu, na kailangan nilang gumalaw bilang isang grupo, dahil ang Glory ay hindi isang one-man game. Nakita niyang mag-isang lumalaban si Sanshang, at kahit mahusay siyang player, ay wala itong magawa, sa harap ng player, na binibigyan ng command ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na hindi pala matalino si Sanshang, dahil kung matalino ito siya ang aatakihin nito. Nang marinig ito ni Sanshang, ay agad itong nagcast ng skill kay Yeshu. Ngunit mabilis itong diniflict, ng isa sa Heavenly Justice. Tinanong ni Yeshu, kung gusto pa niyang magpatuloy. Sinabi ni Sanshang na mag one-on-one sila ni Yeshu, ngunit natawa lang si Yeshu, at sinabing level 52 pa lang siya. Sa sobrang galit ni Sanshang, ay sumugod siya kay Yeshu. Ngunit mabilis na naging payong, ang kanyang sandata. Kasunod naman ay nagbago ulit ang mga ito, at tinayre si Sanshang ng laser cannon. Hindi makapaniwala, ang grupo ng Heavenly Justice na nanalo sila laban sa Excellent Era. Pagkatapos ng kanilang laban, ay sinabi niyang magpapahangin muna siya.
Makikita naman na nasa harapan lang ng internet shop, ang gusali ng Excellent Era. Naalala niya, ang lumang miyembro nito. Naalala rin niya, ang pag-uusap nila Boss Tao. Na humihina na ang grupo, at kailangan na nila ng sponsor. Lumabas naman sa usap-usapan, na si Lord Dream at si Deception ay magkakontsaba. Makikita sila na inilagay sa wanted list, ng 3 malalakas na guild, at binigyan ng mataas na bounty. Magtataka naman sila, kung si Lord Dream ay si Yekiyo, ay kung bakit niya ginagawa ang scrap picking, o ang mamulot ng mga gamit, ng mga namatay. Sinabi ni manager na ang kanilang tunay na intensyon, ay ang pigilan si Lord Dream na magpa-level. Sinabi ni Yeshu na kailangan na niyang i-upgrade, ang kanyang sandata. Kaya kailangan niyang makuha, ang reward money. Sinabi niyang kailangan lang ipasa muna, ang mga gamit ni Lord Dream, at ipakil siya sa kakilala, upang makuha nila ang bounty. Nakita rin ni Yeshu na nasa wanted list si Lolan, kaya kinausap niya ito. Sinabi nga ni Lolan na nasa wanted nga rin sila, ngunit maliit lang ang kanilang bounty. Sinabi ni Yeshu na nakaisip siya ng exploit, kung paano sila magkakapera sa loob ng game. At tinanong kung interesado ba siya. Sinabi ni Lola na hindi issue sa kanya ang pera, ngunit sinabi niyang tutulungan niya si Yeshu, sa kanyang plano. Sinabi ni Yeshu na may kilala siyang studio, na makakatulong sa kanila. Sa headquarters ng Excellent Era, ay may nag-message sa leader ng Excellent Dynasty. Mula ito sa isang studio, na kumukulikta sa mga bounty, sa mga player na nasa wanted list. Gayunpaman tinanong ni Chen, kung bakit. 3 oras ang video na kanyang ipinadala. Sinabi ng studio, dahil mahigit 100 kills, ang nasa video. Kaya nagulat ang leader, ng Excellent Dynasty, mas nagulat pa siya, nang mag-send pa ito, ng 10 video. Na umaabot sa 1,500 kills, kung saan nagkakahalaga ito, ng 150,000 yuan, o mahigit 1 milyong peso. Sinabi ni Boss Tao, na isa itong pandaraya. Ngunit wala silang ebidensya, kaya kailangan nila itong bayaran. Sinabi ni Boss Tao na alisin na sila, sa wanted list, upang maiwasang gatasan pa sila, ng mga ito. Kinagabihan ay nag-message na, ang kaibigang studio ni Yeshu, at sinabi nilang nakuha na nila, ang bounty. Sinabi ni Yeshu, nakunin na nila ang kanilang porsyento, at ang natitirang pera, ay ibili nila ng materials para sa kanya. Maririnig naman na maraming players, ang nagagalit sa ibaba. Tinanong ni Yeshu, kung anong nangyari. Sinabi ni manager na natalo na naman, ang Excellent Era. Dahil parang wala sa sarili, ang kanilang kapitan na si Sanshang. Tinanong ng mga reporters kung ano ang masasabi ng Thunderclap, sa laban nila ng Excellent Era. Sinabi ng leader nito na mahusay si Sumo Cheng, ngunit ang ibang miyembro nito, ay parang wala sa sarili. Kasunod nito ay ipinakita naman, ang laban ni Sanshang at si Xiao Zekai. Kung saan natalo na naman ito, kaya sinabi ng announcer na babagsak sila sa ranking, kung matatalo na naman sila. Sinabi rin nila na mahusay ang performance ngayon, ang grupo ng Samsara. At siguradong anggat na ito, laban sa Excellent Era. At ganoon na ang nangyari, ang Samsara, ang nanalo sa kanilang laban. At ang Excellent Era, ay nasa bingit na ng elimination. Kaya galit na galit ang kanilang mga tagahanga, at nagprotesta na ibalik na si Yekiyo sa grupo. Kinabukasan sa Happy Internet Shop, ay nagulat si manager. Dahil may naghahanap kay Yeshu, tinanong ni manager kung sino ito. Dahil mukha siyang familiar. Sinabi ni Yeshu na siya si Boss Tao, ang may-ari ng Excellent Era. Nagulat si manager nang marinig ito, at sinabing iwan niya muna silang dalawa. Tinanong ni Boss Tao, kung dito na ba siya nakatira. Sinabi ni Yeshu, na diretsuhin na siya ni Boss Tao, dahil alam naman nilang di siya pumunta dito, para mangumusto lang. Sinabi ni Boss Tao na bumalik na siya, sa Excellent Era. Hindi naman mapakali si manager, at sinabing ginawa nila ang lahat, upang palayasin si Yeshu. At ngayon, gusto nilang pabalikan ito. Tinanong ni Yeshu, kung bakit niya gustong bumalik siya sa Excellent Era. Sinabi ni Boss Tao, na kailangan nila ng coach. Sinabi ni Yeshu na hindi siya interesado, mas gusto niya na siya, ang nakikipaglaban. Sinabi ni Boss Tao, na pansamantala lang naman. Ngunit makalipas ang 1 taon, ay maaari na siyang bumalik sa eksena. Sinabi ni Yeshu na kahit wala siya sa Excellent Era, ay sigurado naman siyang babalik sa eksena. Kaya nagalit si Boss Tao, at sinabing iba na ang professional scene ngayon, at hindi na kagaya ng dati. Hindi kikita ang team, kung puro kills lang, kailangan din ng sponsor at endorsement. Ipinaliwanag ni Boss Tao, ang mga dahilan kung bakit. Ngunit sinabi ni Yeshu, na maaaring ang tama si Boss Tao,
subalit ang mga ito, ay wala ng halaga sa kanya, dahil ang gusto lang niya ay manalo. Sinabi ni Boss Tao na sa tingin ba niya, ay kaya pa niyang mag-champion. Sinabi ni Yeshu na sinusubukan niya, ngunit sinabi ni Boss Tao, na hindi mo na magagawa ito. Sinabi ni Yeshu, na tignan na lang natin. Sinabi ni Boss Tao na hindi na babalik sa dati, ang Liga ng Glory. At sinabing mayroon na sanang perfectong ending, ang kanyang career. Ngunit sinabi ni Yeshu, na ang ending ng kanyang career, ay nakadepende sa kanyang sarili. At hindi sa kagustuhan ng ibang tao. Naalala ni Boss Tao, ang mabuti nilang pinagsamahan. At sinabi kay Yeshu, kung gusto niyang bilhin si One Autumn Leaf, ay ibebenta ito sa kanya. Sinabi ni manager na aabot ito, ng 20 milyon sa merkado ngayon. Sinabi ni Boss Tao na magbigay lang siya, ng desenting presyo at ibibigay niya ito. Ngunit sinabi ni Yeshu, na ang gusto niyang bilhin, ay si Dancing Rain. Ito ang account, na ginagamit ni Sumo Cheng, pumayag naman si Boss Tao, at sinabing alang-alang sa kanilang pinagsamahan. Magpasalamat si Yeshu, at umalis na si Boss Tao. Bumalik na si Yeshu at si manager sa laro, napansin ni Yeshu na may ambush, sa kanilang respawn point. Sinabi kay manager na tumakbo, ngunit agad siyang tinamaan ng kalaban. Tinanong ni manager, kung sino sila. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya kilala, hindi rin sila ganoon ka-Jose, maliban lang sa kanilang commander. At kung mapapatay niya ang kanilang commander, ay madali na ang lahat. Hinahanap naman nila si Yeshu, sinabi ng kanilang commander, na huwag silang aalis sa kanilang pwesto. Sinabi niya ang lokasyon ni Yeshu, at agad nila itong pinalibutan at inatake. Sinabi ni Yeshu na wala pa sa kaharap niya, ang kanilang commander. Sinabi ni manager na baka hindi siya mahusay, sa close combat. Kaya nagbibigay lang siya, ng command. Pagkatapos ay sinabi rin niyang pabalik na siya, sa lokasyon ni Yeshu. Sabay-sabay na sumugod, ang mga nag-ambush, kaya naghagis si Yeshu ng granada, at ginamit ang kanyang sandata upang lumipad. Nagulat sila nang makitang lumilipad si Yeshu, agad naman tumira ng spell ang Warlock, ngunit nasangga ito ni Yeshu. Nakita ni Yeshu na siya, ang kanilang commander, kaya siya ang sinugod nito. Ngunit nakilala siya ni Yeshu, sinabi ni Wei Chen na masyado siyang mahirap na kalaban, at hindi na sulit ang makukuhang bounty sa kanya. Sinabi ni Yeshu na kung ang wanted reward, ang kanilang tinutukoy, ay noon minsan pa ito tinanggal. Sinabi ni Wei na sayang naman, dahil ilang araw din silang nag-practice. Sinabi ni Yeshu na hindi na niya ito kasalanan, kung kinansel ito. Gayunpaman sinabi ni Wei Chen, na kung totoo ang kanyang sinasabi, ay ibigay niya ang link nito. Nang ma-distract si Grim ay inutusan niya ang isa sa kanila, na i-backstop siya. Napasigaw si manager, ngunit gumamit si Yeshu ng body replacement. Nalungkot naman si Wei, dahil hindi nila napatay si Grim. Tinanong ni Wei kung sino. Ang babaeng sumigaw kanina. Kung tunay ngang babae ito, ay gusto niya itong makilala. Nagalit naman si manager, at sinabing papatayin niya ito. Tinanong siya ni Yeshu, kung familiar ba siya sa pangalang Wei Chen. Sinabi ni manager na hindi, at sino ba ito? Sinabi ni Yeshu na si Wei Chen, ay ang unang kapitan ng Blue Rain, at ang unang user ni Swaksar, ngunit maaga siyang nagretero. Tinanong ni manager kung ito ba ang character, na gamit ng leader ng Blue Rain. Ngunit nagtataka siya, kung mukhang basagulero si Wei. Tinanong ni manager kung malakas ba siya dati. Sinabi ni Yeshu na siya ang nag-training, kay Yuan Sao at Wang Xiaotian. Tinanong ni manager kung sa kanya ba, nakuha ang slow hands at pagiging maingay. Sinabi ni Wei kay Yeshu na lumabas, at maglaban sila ng harapan. Nagalit naman si manager, dahil obvious naman na marami sila. Tinanong niya, kung sila ba, ay ipinadala ng Blue Group. Sinabi ni Yeshu na hindi, dahil mahihina lang, ang mga kasama nitong players. Tinanong ni manager kung hindi para sa Blue Group, at wala na rin siyang bounty, ay bakit hinahunting parent siya nito. Sinabi ni Yeshu na malamang, ay gusto lang niya itong mag-enjoy, at makipaglaban. Narinig ni Wei na may kumaloskos, kaya tumira siya ng skill, papunta sa direksyon nila Yeshu. Agad namang nakatakbo sila Yeshu, hinabol siya ni Wei at hinarangan ang kanyang daan. Ngunit hindi niya napigilan si Yeshu, sinabi na madaya ang sandata nito at nagcast ng acid rain. Agad namang naging payong, ang sandata ni Yeshu, makikita naman, ang mahusay niyang pag-command, upang matrap nila si Yeshu. Tumira siya ng Zeking skill, ngunit tinakbuhan lang ito ni Yeshu. Kasunod naman ay nagcast siya ng prison, upang kulungin si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na dumating na, ang kanyang kakampi. Sinabi naman ni Wei, na hindi siya nito maloloko. Nagulat na lang siya nang may ghost blade, na biglang umatake sa kanya.
Nabigla naman si Wei, sinabi ni Yeshu kay Yefan na mag-ingat siya, dahil tutsong kalaban si Wei. Sinabi ni Wei kay Yefan na mahusay ang kanyang galaw, at tinanong kung ano ang kanyang team. Sinabi ni Yefan na mula siya sa Tiny Herb, sinabi ni Wei na kilala niya, ang kanilang kapitan. Sabihin niyang isali siya, sa main team. Upang makilala ng mga tao, ang superstar na si Zhou Yebei. Sinabi ni Yefan, na hindi naman siya si Zhou Yebei. Tuwang-tuwa si Yeshu, at nag-google lang si Wei. Sinabi ni Yeshu, na huwag siyang makinig kay Wei, dahil hindi nito kilala, ang kanilang kapitan. Dumating na ang mga kasama ni Wei, at agad na nag-cast si Yefan ng Icebound. Si Yeshu naman, ang humarap kay Wei. Dumating na rin si manager, at pinagbabaril ang mga kasama nito. Gayunpaman nakatakas naman si Wei, at siya naman ngayon, ang sinasabihan ni Yeshu na lumabas. At makipaglaban ng harapan, agad naman nagtago si Wei, upang hindi siya makita. Ngunit nakita ni Yeshu, na may kumaloskos. Kaya sinabi niya na tirahin, ang kanyang lokasyon. Tinanong ni manager, kung bakit. Tumatakbo si Wei, papunta sa Dainjian. Sinabi ni Yeshu, na dahil hindi mahuhulog ang kanyang gamit kapag napatay siya ng monster. Malamang ay nangangamba siyang mahulog ang kanyang staff, dahil isa rin itong crafted silver weapon. Sinabi ni Wei, na hindi nyo ako mapapatay. Sinabi ni Yefan na hindi na niya kayang abutan, si Wei. Kaya inagaw ni Yeshu si Chasing Haze, at pinagbabaril ito. Tinamaan niya ito at inabutan nila. Pinatay na siya ni Yeshu, at nahulog ang kanyang silver weapon. Napansin ni Yeshu, na iba ang weapon na ito, kumpara sa gamit niya, noong una silang naglaban. Nagulat si manager sa ganda, ng attribute ng staff. Agad naman nag-message si Wei, at kinukuha ang kanyang sandata. Tinanong ni Yeshu, kung bakit siya bumuo ng silver weapon. Sinabi ni Wei na hindi na kailangan, ipaliwanag ito kay Yeshu. Sinabi ni Yeshu na malungkot si Wei, at alam niya ang pakiramdam na ito. At kaya hindi siya nanatili sa Blue Rain, upang maging kanilang coach. Ay dahil pareho nilang gusto, na sila mismo ang makipaglaban. Tinanong ni Yeshu, kung iniisip niyang bumalik. Sinabi ni Wei, na malabo na ito. Sinabi ni Yeshu, na nabalitaan niyang natalo siya kay Yo, kaya siya ay nagretero. Sinabi ni Wei na hindi ito totoo. Sinabi ni Yeshu na natalo siya, sa isang slow hands. Na hindi nila inaakalang maaaring, maging pro player. Kaya naiintindihan niya, ang kanyang desisyon. Hindi naman nakapagsalita si Wei, at tinanong na lang kung bakit siya nagretero. Ngayon ay nagpaplanong, bumalik sa pro scene. Sinabi ni Yeshu, na gusto kong gumawa ng malaking eksena, bago ako tuluyang magretero. Ayokong maging isang matandang malungkot, na mayroong silver weapon sa isang online game. Nagalit naman si Wei, dahil alam niyang siya ang tinutukoy ni Yeshu. Ngunit agad naman siyang tinanong ni Yeshu, kung gusto ba niyang sumama at bumalik, upang supresahan ang lahat. Sinabi ni Wei na mukhang masaya ito. Ngunit paano sila babalik, kung nakaban pa si Yeshu? Sinabi ni Yeshu na eksakto lang ito, para sa susunod na season, dahil kailangan din nila ng oras, upang magsanay. Ayaw naman niyang bumalik sila, para matalo lang. Excited naman tinanggap ni Wei, ang imbitasyon ni Yeshu, at dahil dito, unti-unti nang nabubuo ang kanilang grupo. Dito natatapos ang ating video, maraming salamat kaibigan, sana ay nag-enjoy kayo, sa panonood. Bago umalis ay hinihiling ko, ang inyong suporta, na i-subscribe ang aking page, at i-like at mag-iwan. Napansin nitang nakakaiba, ang ngiti ngayon ni manager. Natutuwa kasi ito, na nakakuha ang kanilang grupo, ng bagong miyembro. Ngunit sinabi ni Yeshu, na malayo pa sila sa katotohanan. Kaya tinanong ni manager, kung bakit. Sinabi ni Yeshu, na kulang pa sila sa mga gamit at level. Kaya mahaba-habang panahon pa, ang kanilang kailangan. Sinabi ni manager, na tumigil muna si Tang sa pagbabantay. Upang makapag-focus na, sa pagiging pro player. Tinanong ni manager, kung kumusta na sina Steam Ban at Concealed Light. Sinabi ni Tang, na level 52 na rin sila. Natuwa naman si Yeshu, dahil nakakahabol ang mga ito. Nagpapasalamat naman si manager, dahil nakagrupo nila si Yeshu. Dahil siguradong mas mahusay sila Tang, at Steam Ban sa tulong ni Yeshu. At kahit hindi ganon kagaling si Concealed Light, ay malaki rin ang potential nito. Idagdag pa rito ang bago nilang miyembro, na si Wei na dating kapitan ng Blue Rain. Kasama na rin si Yefan at Song Ochen, na tinatapos lang ang kanilang kontrata. Nagtataka naman si Tang, kung bakit hindi maipinta si manager. Dahil masaya naman ito kanina, sinabi ni manager na kinausap niya si Lulan. At tinanong kung ano, ang kanilang kailangan, upang makapasok sa professional scene. Sinabi ni Lulan na isa sa mga requirements, ay dapat mayroon silang room, na equip ng holographic projection. Dahil gagamitin na ito, sa susunod na season.
Ngunit sa nagsisimula pa lang na grupo na kagaya nila, ay hindi nila ito kakayanin. Sinabi ni Yeshu na wag nang isipin ito, dahil hindi naman sila mag-a-apply sa pro scene, kagaya ng ginawa ni Lulan. Dahil taon-taon naman, ay may dalawang grupong inaalis ang Glory. Tinanong ni manager kung ang tinutukoy ba ni Yeshu ay ang challenge. Sinabi ni Yeshu na kung dadaan sila sa challenge, ay kailangan lang nila ang sapat na dami ng miyembro, at pera na pang-entry. Ang problema lang ay maaari pa ring makilahok ang mga natanggal na professional team upang makabalik sa eksena. Kaya tinawag na resurrection ang event na ito dahil ang madalas na nagwawagi rito ang mga natanggal na professional teams. Ang kailangan lang natin gawin ay makasurvive sa challenge. Sinabi ni manager na delikado ito dahil knockout ang challenge at isang talo lang ay eliminated na agad. Sinabi ni Yeshu na kahit dumaan sila sa application ay hindi rin ito sigurado. Dahil limitado rin ang slot ng professional team at hindi lang tayo ang mag-a-apply. Sa halip na isipin na matatanggal tayo, ay mas pagtuunan natin ng pansin kung paano tayo manalo. Bigla naman nag-message ang studio na kaibigan ni Yeshu. Sinabi niyang naubusan na sila ng pera at hindi nila nabili ang lahat ng materials na kanyang kailangan. Nagpasalamat si Yeshu at sinabing siya na ang bahala sa kulang. Matagal din na nag-offline si Lord Grimm dahil sa bounty. Kaya nagulat sila nang makitang online siya ulit. Sinabi ni Yeshu na kailangan niyang huntingin ang Boost Monster na 2 Fast Night. Nahulaan naman ni Blue River na kailangan niya ng material mula rito. Tinanong ni Yeshu kung meron ba ang kanilang guild ng Blue White Crystal. Agad naman niyang sinabing wala. Tinanong ni Yeshu kung ilang beses na napatay ang 2 Fast Night. Sinabi ni Blue River na hindi siya espiya, ngunit napilitan ring siyang sabihin ito na napatay na ng Tyrannical Ambition, Herb Garden, at Excellent Dynasty. Tinanong ni Yeshu kung bakit hindi pa nila ito nagagawa. Sinabi ni Blue River na nag-focus lang ang kanilang guild sa mga dungeons. Tinanong ni Yeshu kung sino ang libre sa kanila ngayon. Agad naman silang natuwa dahil bumalik na ang kanilang guild leader. Sinabi ni Yeshu na kung wala silang ginagawa, ay pumunta sila sa response point ng 2 Fast Night. Tinanong naman ni manager kung bakit niya ito sinabi sa guild chat dahil siguradong mababasa ito ng mga espiya. Agad-agad naman nag-usap ang mga guild leaders nang malaman ang plano ni Lord Grimm. Sinabi ni Cold Knight na hindi tanga si Lord Grimm upang ipaalam ito sa lahat kaya siguradong may iba itong tina-target. Mas mabuting sundan muna natin ang iba pa nilang mga miyembro. Sinabi ng isang miyembro na nakita nila ang 4 members ng Happy Guild sa Mount Omar. Ibig sabihin nito, ang tunay nilang target ay ang Sunset Hunter. Kaya ipinadala nila ang mga high-level players sa Mount Omar. At ang mahihinang players ay sa Topaz Knight. Kalaunan ay lumabas na ang Topaz Knight. At nagsimula ng labanan ito ng mga players. Iniutos ni Yeshu na sugurin na rin ang Boost Monster. Habang ang mga high-level players ay naghihintay pa rin sa Sunset Hunter. Bigla naman may pumasok sa report na nahihirapan na sila sa Topaz Knight. Sinabi ng high-level players na kung sila mismo ay nahihirapan sa Topaz Knight, ay paniguradong mas nahihirapan ang mga ordinaryong miyembro ng Happy Guild. Di nila naisip na si Lord Grimm ay isa sa pinakamagaling na tactician. Kaya saglit lang nilang natalo ang Topaz Knight dahil sa kanyang pamumuno. Tuwang-tuwa naman ang Happy Guild dahil sa rami ng loots ng Boost Monster. Nakakuha rin sila ng Earth Badge, ang pinaka-rare drop ng Topaz Knight. Sinabi ni Yeshu na ilalagay nito sa kanilang guild storage. Tinanong ni Blue River kung bakit tinawag na naman siya ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na gusto niyang makita ang storage system ng Blue Group. Tinanong ni Blue River kung ano ang balak na naman ni Lord Grimm. Sinabi ni Lord Grimm na inaayos lang niya ang kanilang guild at gusto lang niya makita ang kanilang system. Ngunit sa bandang huli ay ginawa niya na lang ng system si Yeshu. Nagpasalamat naman si Yeshu dahil mas maganda pa ang ginawa ni Blue River kaysa sa orihinal. At sinabing sana ay naging member na lang siya ng Happy Guild. Dahil siguradong magagamit ng kanilang grupo ang kanyang talento. Ngunit nagpaalam lang si Blue River. Sinabi ni Yeshu kay manager na maayos na ang kanilang system ng kanilang guild. Bigla naman nag-PM si Wei, sinabing lumabas na ang Boost Monster ng Poison Swamp. Napansin naman ni Yeshu na nasa paligid din ang 8 malalaking guild. Nag-iisip si Yeshu kung ano ang kanilang gagawin. Kung kukunin ba nila ang Boost Monster o mamumulot na lang sila ng gamit ng namatay. Sinabi ni Wei na malaki na ang kanilang pangalan upang mag-scrap picking pa.
Kaya tinanong ni Yeshu kung ano ang kanyang plano. Sinabi ni Wei na huwag muna siyang magpakita dahil ang kanyang reputasyon ngayon ay napakarumi at mabilis maka-attract ng langaw. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Heavenly Domain, kung saan nagmay-meeting ang mga guild leaders. Pinag-uusapan nila si Lord Grimm at ang habit nito na agawin ang Boost Monster. Sinabi ng isang leader na kung magkakaroon na naman sila ng gulo, ay gagamitin na naman ito ni Lord Grimm upang mapasa kanya ang Boost Monster. Kaya magkakaroon ng paligsahan upang hindi sila magbanggaan pa. At ipapremyo na lang sa mananalo ang Boost Monster. Sinabi ni Wei na halos kalahating oras na ang nakakalipas, ngunit wala pa ring gumagalaw sa kanila. Sinabi ni Yeshu na nabasa niya sa forums na nagkaroon ng arena contest ang malalaking guild upang pagdesisyonan kung kanino mapupunta ang Boost Monster. Sinabi ni Wei na hindi na nila magagamit ang gulo ng bawat isa. Sinabi ni Yeshu na may naisip siyang paraan nang makita ang title sa ulo ni Wei. Natapos na ang contest ng 8 guild at ang nanalo ay ang player na mula sa Samsara. Ngunit nagulat silang lahat nang may nagsabing nilalabanan na ng Blue Group ang Boost Monster. Kaya napasugod na rin ang iba pang mga guild. Sinabi ng Excellent Dynasty na dumating sila upang tulungan ang Samsara. Ngunit hindi naniwala ang Samsara at sinabing ang Boost Monster ang kanilang target. Hindi na mapigilan ang nangyayaring kaguluhan dahil ang bawat grupo ay duda sa isa't isa. Bumalik sa pag-uusap ang mga guild leaders upang alamin ang pinagsimulan ng kaguluhan. Sinabi ng Samsara na ang unang lumabag sa usapan ay ang Blue Group. Ngunit tinanong ng leader ng Blue Group kung baguhan lang ba siya sa online game. Sinabing walang espiya ang nakapasok sa kahit anong guild. Sinabi niyang hahayaan niya bang masira ang pangalan ng kanilang guild para lamang sa isang Boost Monster. Isipin niyo nga kung anong makukuha namin dito. Sino ba sa tingin niyo ang mabibigyan ng pabor sa sitwasyon ito? Makikita naman sina Lord Grimm na nakikipaglaban sa Boost Monster. Sinabi ni Lord Grimm na itigil muna ang pag-atake dahil mayroong guild na nakipag-deal sa kanya para sa Boost Monster. Kaya umalis muna si Lord Grimm at nakipagtagpo sa mga ito. Sinabi ng Samsara na nakahanda na ang mga materials na hinihingi ni Lord Grimm. Ngunit kailangan niyang sabihin na walang kinalaman dito ang Blue Group. At wala ring dapat makaalam na nagbayad ang Samsara. Ibinigay na nila ang napagkasundoan kay Lord Grimm. Ngunit nagreklamo si Wei dahil puro materials lang ni Yeshu ang kasama sa deal. Nakipag-usap si Yeshu sa dalawang leader, sinabi ni Lord Grimm na mayroon pa siyang kasama na mas gaaman pa sa kanya. At humihingi ito ng dagdag materials. Hindi naman ako makahindi dahil siya ang may hawak sa Boost Monster ngayon. At papatayin na niya ito kapag hindi sila nagbigay, kaya nagulat ang dalawang leader. Dahil mayroon pa pala na mas gahamang player kaysa kay Lord Grimm. Nagulat naman ang leader ng Blue Group nang mapansin na si Wei ang kanilang espiya. Kaya agad itong kinik sa guild, sinabi ni Wei na napakahirap bumuo ng silver weapon. Mabuti na lang at may nagagamit pa silang mga guild. Sinabi ni Yeshu na mahihirapan na sila sa susunod. Dahil siguradong paghahandaan na nila ang kanilang galaw. Kaya mas mabuting magpadala na rin tayo ng espiya sa kanila. Dahil sa iyong abilidad, ay mabilis kang magiging core member ng isang guild. Kapag nangyari ito ay maaari mo nang isama ang iyong buong tropa. Sa ganitong paraan ay mapupunta na sa inyo ang information tungkol sa materials ng guild. Kung sino ang may hawak nito at kung saan siya pwedeng patayin. Ayaw naman ni Wei na gamitin sa kalukuhan ang kanyang mga katropa. Ngunit sinabi ni Yeshu na para naman ito sa pag-upgrade ng kanyang silver weapon, kaya na-convince na rin si Wei. At tinanong kung saan naman si Yeshu mag-iispiya. Sinabi ni Yeshu na papasok siya sa Samsara dahil madaling pumasok sa kanila ngayon. Halata kasi na gusto nila ng atensyon, kaya nakipag-deal sila upang mapatay ang Boost Monster. Lumipat ang eksena sa Happy Internet Shop kung saan i-upgrade na ni Yeshu ang kanyang sandata. Nabuo na kasi niya ang mga materials para rito, tuwang-tuwa naman si manager nang makitang successful ang i-upgrade ni Yeshu. Tinanong ni Yeshu kung magkano pa ang pera ni Jason Hayes. Sinabi ni manager na meron siyang 10,000 peso. Sinabi ni Yeshu na ibigay muna ito sa kanya dahil kailangan niya ng pera pambili ng equipments. Dahil gagawa siya ng bagong account upang mag-espiya sa kalaban. Sinubukan ni Yeshu na sumali sa party ng malalaking guild bilang isang empty ngunit natawa lang sila sa kanyang pangalan. Super Hati ang pangalan ng kanyang tank, ngunit tatawagan ko parent siyang Yeshu para mas madali. Sinabi ni Endless Night na may nakuha silang mahusay na tank.
At malaki ang kanyang naitulong sa pinasok nilang sa 100 Man Danger. Sinabi niya na kung mas malakas lang ang kanilang mga kasama, ay siguradong natapos nila ito sa kanyang tulong. Tinanong ng leader ng Tyrannical Ambition kung gaano siya kahusay. Sinabi ng cleric na mas mahusay pa siya sa kanilang number 1 tank. Sinabi ng kanilang leader na gusto niyang makita ang galaw nito. Lumipat ang eksena sa Heavenly Domain kung saan makikitang hinihintay nila si Yeshu. Nagulat si manager nang makita mismo ang leader ng Tyrannical Ambition ang naghihintay sa kanya. Ipinakilala na siya ng cleric sa kanilang leader. Sinabi ni Wandering Peak na marami na siyang narinig tungkol sa kanya. At tinanong kung gusto niyang sumama sa boost hunt. Nagulat si manager nang marinig na ang kanilang target ay level 70 boost monster. Isa ito sa pinakamahirap na boost ngayon. Tinanggap naman ito ni Yeshu, pumunta na sila sa response point. Makikita rin dito ang guild ng Samsara at ang guild ng Blossom Valley. Pinagtatawanan nila ang tank ng Tyrannical Ambition dahil wala man siyang matinong gamit. Sinabi ni Yeshu na napadaan lang siya at isinali sa party. Nagduda naman ang Samsara kung bakit siya ang kinuha ng head tank ng Tyrannical Ambition. Bumulong si Wandering Peak at tinanong kay Yeshu kung kaya ba niyang kunin ang boost monster. Sinabi ni Yeshu na susubukan niya at agad sumugod sa boost. Inutusan ni Wandering Peak ang mga cleric na suportahan si Yeshu. Ngunit may biglang pumatay sa mga ito. Siya si Dazzling Spring mula sa guild ng Blossom Valley. Iniisip ng Tyranny kung sino siya. Dahil ngayon lang nila ito nakita. Ang pinupuntirya naman niya ngayon ay si Yeshu. Upang kunin sa kanya ang boost monster. Ngunit nag-counter si Yeshu ng Arc Charge. Nabasa naman ito ni Dazzling Spring at nag-iwan ng bomba. Ngunit nag-counter ulit si Yeshu, sinundan pa ng Heroic Leap. Nagulat ang lahat nang makita ang kanyang ginawa. Mas nagulat sila nang ninakdown niya si Dazzling Spring papunta sa boost. Nakailag naman si Dazzling Spring at agad na nag-reload. Hindi makapaniwala ang leader ng Samsara sa ipinapakitang husay ng dalawa. Ipinagpatuloy ni Dazzling Spring ang pagbaril kay Yeshu. Ngunit hindi niya ito matamaan. Napansin ng mga player ang galaw ng Speedfire. Dahil ito ang signature moves ng kapitan ng 100 Blossom na si Shang Jiale ng unang server. Kaya nabuhayan sila ng loob nang mapagtanto na ang kanilang kapitan ay si Speedfire, na nakikipaglaban ngayon sa server 10. Sinabi ng Samsara na seryoso ang Blossom Valley ngayon dahil kumuha pa sila ng professional player. Sinabi ni Yeshu na manunood na lang ba sila at hindi tutulong, hindi rin nagpahuli ang Samsara at naglaban-laban na ang lahat. Kalaunan ay napatay din ni Dazzling Spring si Yeshu. Kaya tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Blossom Valley. Ngunit hindi nila napansin na may kalapit na cleric si Yeshu. Agad nitong binuhay si Yeshu at agad din sumugod si Yeshu kay Dazzling Spring. Tinanong ni Dazzling Spring kung sino siya. Dahil mahusay niyang nabibigyan ng command ang cleric. Natawa si Yeshu nang marinig ang boses ng cleric. Isa pala itong Chexilog, nahihirapan na si Dazzling Spring na patayin si Yeshu. Dahil may cleric na nag-hail sa kanya, kaya ang cleric na lang ang kanyang tinira. Ngunit hindi siya pinalampas ni Yeshu. Nataman ng malubha ni Yeshu si Dazzling Spring. Ngunit may dumating na cleric upang suportahan siya. Tinanong ni manager kung siya ba ang ire-recruit ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na nagkataon lang na nagkita sila ng dating kapitan ng 100 Blossoms. Napansin ni Endless na wala nang pakialam ang mga miyembro ng Blossom Valley sa boost monster at mas mahalaga na sa kanila ang laban ni Dazzling at ni Yeshu. Tinanong ni Yeshu kung bakit. Seryoso si Dazzling sa kanyang Smurf account. Sinabi ni Yeshu na seryoso talaga siya dahil gusto kong bumuo ng grupo at bumalik sa eksena. Nakilala na siya ni Dazzling Spring kaya tinire niya ito ng malakas. Mabuti na lang at bumalik ang Chexilog na cleric upang tulungan si Yeshu. Kaya sumugod na naman si Yeshu at tignan natin kung sino sa ating cleric ang mauubusan ng mana. Bumalik sa alaala ni Dazzling nang matalo sila ng excellent era sa championship. Nagkaroon din ng injury ang kanilang kapitan kaya siya na ang pumalit dito. Ngunit dahil nawala na ang kanyang kadugo, ay mas mahirap sa kanilang grupo ang masungkit ang championship. Mahusay namang player si Shang Jolly, ngunit dahil siya lang ang may galaw sa kanilang grupo, ay napagod na rin siyang bumuhat at kalaunan ay nagretero. Sinabi ni Yeshu na wala pa siyang planong sumuko dahil hanggang mayroong pang natitirang pag-asa ay hinding-hindi siya susuko. Napatay na ni Yeshu si Dazzling Spring at tinawag na ang mga cleric upang bumalik sa boost monster.
Sinalubong naman siya ng mga miyembro ng Blossom Valley. Ngunit nakahanda ang kanyang mga cleric, kaya walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang mga ito. Kaya napaisip ang Chexilog na cleric kung sino siya. Nagtataka rin ang leader ng Tyrannical Ambition. Dahil halos mag-isa niyang inubos ang grupo ng Blossom Valley. Sinabi ni Andres Knight na sinadya niyang magpatama upang ma-absorb lahat ang tira ng Blossom Valley. Upang airflick ang lahat ang nakuha niyang damage para ma-one-hit ang mga ito. Nagawa niyang makasurvive dahil alam niyang may parating na heal mula sa mga cleric. Ngunit sa isang maling kalkulasyon lamang ay siguradong patay siya. Wala nang nagawa ang mga natirang miyembro ng Blossom kundi ang umatras. Sinabi ng leader ng Tyrannical Ambition na wala nang ibang player na makakagawa ng kanyang ginawa kundi si Yekio. Kaya iniisip nila kung ano ang kanyang dahilan upang mag-espiya sa kanila. Sinabi ni Wandering Peak na pabayaan lang muna siya. At gamitin ang oportunidad ito upang mapakinabangan sa boost ng libre. Kaya nagpanggap lang sila na wala silang alam at inimbitahan siyang sumali sa Tyrannical Ambition. Pagkatapos ng lahat ay kinausap ni Yeshu si Dashling Spring. Inimbitahan niya ito na sumali sa kanilang grupo. Ngunit tinanggihan ito ni Dashling kaya sinabi ni Yeshu na naiintindihan niya. Tinanong ni manager kung bakit hindi niya ito pinili. Sinabi ni Yeshu na matagal na nitong binitawan ang pangarap na maging kampyon. Tinanong ni manager kung bakit ganoon na lang niya binitawan ang kanyang pangarap. Sinabi ni Yeshu na ang pagkakaiba nila ni Shang Jiel ay hindi nito naranasan maging kampyon kaya hindi niya alam ang pakiramdam nito. Nanghihinayang naman si manager dahil hindi nila nakuha ang isang mahusay na player. Bumalik ang eksena sa loob ng game kung saan si Yeshu ay pinagkakaguluhan ng mga player na gusto siyang makaparty. Alam kasi nila na malaki ang tsansang matapos nila ang papasukin nilang raid kung kasama siya. Bigla naman dumating ang leader ng Tyrannical Ambition at sinabing lumabas na ang level 70 boost monster ng North Bridge. Nasa lokasyon na sila ng boost monster, ngunit masyadong matalas ang pakiramdam ng boost monster. At nakaalerto sa lumalapit sa bridge, bigla naman dumating si Dazzling Spring at tinira ang boost monster. Ngunit mabilis na nag-counter ang boost at sinalag ang kanyang tira. Makikita rin sa paligid ang Blossom Valley, Blue Brook, at Herb Garden. Sinabi ni Yeshu na inaatake lahat ng boost monster ang lumalapit, at si Dazzling Spring ay nasa itaas na ng bridge, kaya nasa maganda na siyang posisyon upang atakihin ang sinumang lalapit sa boost monster. Tinanong ni Wandering Peak kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Yeshu na papatayin niya si Dazzling Spring, habang sila naman ang haarang at makikipaglaban sa miyembro ng Blossom Guild. Ito na lang ang paraan upang makuha ang boost monster. Dahil hindi na nila kayang habulin ang damage na nagawa ni Dazzling Spring. Nakita ni Dazzling Spring na papalit sa kanya si Yeshu, kaya pinagbabaril niya ito. Sinabi ni Wandering Peak sa mga cleric na alagaan siya ng heal. Ngunit hindi nila makita si Yeshu dahil sa smoke bomb ni Dazzling Spring. Panabangan naman ng Chexilog ang paglabas ni Yeshu at agad na nagcast ng heal. Napansin ito ni Dazzling Spring, kaya nagpahabol siya kay Yeshu, upang mailayo siya sa mga cleric. Nang humabol naman ang mga cleric, ay agad niyang pinatay ang mga ito, inatake siya ni Yeshu, ngunit nakailag si Dazzling Spring. Ang matindi pa rito, ay nakapaglagay siya ng trap, sa landing spot ni Yeshu. Si Yeshu ay umilag, ngunit naghagis pa ng granada si Dazzling Spring. Nag-alala naman si Wandering Peak, dahil bumagsak na sa pula, ang buhay ni Yeshu. Hindi na nagawang makalapit si Yeshu, at napatay siya ni Dazzling Spring. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat, may bumuhay kay Yeshu. Nagulat si Dazzling kung paano may nakalapit sa kanilang cleric, kaya agad niyang tinira ito. Ngunit hindi naman pumayag si Yeshu, at mabilis siyang sinugod. Nagcast ng provoke si Yeshu, kaya hindi na nakatakas si Dazzling. Pareho silang nahulog sa tulay, agad na iniutos ni Wandering Peak na kunin sa kalaban ang boost monster. Sinabi ni Endless Night na dumating ang grupo ng Samsara sa kabilang bahagi ng bridge. Nagtataka naman sila kung sino ang warlock na namumuno sa kanila ngayon. Sinabi ng kanyang espiya na bagong recruits lang siya ng Samsara. Ang warlock na ito ay si Wei, at sa maikling panahon ay naging commander na siya ng Samsara. Makikita naman na tinangay na sa malayo sina Dazzling. Tinanong ni Yeshu kung bakit ba siya nakaalerto. Ngayong sobrang layo na nila at hindi na makakabalik sa boost monster. Sinabi ni Dazzling na kung hindi dahil sa cleric ay siguradong patay na siya. Tinanong ni Yeshu kung napabilib ba siya ng cleric kanina.
Sinabi ni Dazzling na mahusay ang kanyang tempo at obserbasyon. Marunong din siyang gumamit ng blind spot dahil nakapagtago siya sa kanyang smoke bomb. Napangiti naman si Yeshu, kaya napagtanto ni Dazzling na gumawa si Yeshu ng Smurf accounts upang makahanap ng cleric na may potential. Sinabi ni Yeshu na kailangan ng kanyang grupo ang mahusay na cleric. Kaya plinano niyang sumali sa iba't ibang guild. Swerte lang at agad nakatagpo sa guild na napuntahan. Kaya pala MT ang ginawa mong character, at tinanong kung nasaan na ang cleric kanina. Sinabi ni Yeshu na malamang ay nalunod na ito, kaya nagulat si Dazzling Spring. Sinabi ni Yeshu na kung sobrang husay niyang cleric, ay siguradong matagal na siyang nadiskubre ng mga scout, at siguradong hindi ko na siya mare-recruit. Bagamat mahusay ang kanyang tempo, mabagal pa ang kasunod na galaw. Kaya madali mo siyang tinamaan, dahil tumitigil siya, pagkatapos makapag-cast ng skill. Nagalit naman si Dazzling nang mapagtanto, na ginamit siya ni Yeshu, upang masubukan ang cleric. Tinanong ni Yeshu, kung bakit niya tinutulungan, ang Blossom Valley. Sinabi niyang nakukonsensya siya, dahil ipinagkatiwala sa kanya, ng kanilang kapitan. Ang kanilang grupo, nang ito ay main jury, ngunit maaga siyang nawalan ng pag-asa, at maagang nagretero. Kaya dito na lang siya bumabawi sa pagtulong sa kanilang guild. Bumalik naman si Dazzling sa bridge, upang muling kunin ang boost monster. Nagsabi naman si Yeshu kay Wandering Peak, na hindi na siya makakabalik, kaya nagalit ito, nagagalit din si manager, dahil gumawa ng bagong account, si Yeshu, para lang makakuha ng cleric. Sinabi ni Yeshu, na si manager na ang makipag-usap, at mag-recruit sa kanya. Kinabukasan, ay nakipagkita si manager dito, at nang makitang babae ang cleric, ay agad niyang tinukso si Yeshu. Ngunit nagulat siya, nang marinig na lalaki ang boses nito. Nagpanggap si manager, na nakita niyang nakikipaglaban ang cleric, sa North Bridge, at napabilib siya nito. Sinabi niyang bumubuo sila ng grupo, at gusto niyang imbitahan ang cleric, na sumali sa kanila. Tinanong ng cleric, kung ito ba ang grupo, na binubuo ni Yeshu. Nagulat si manager dahil bistado ng cleric, na si Yeshu ang gumagamit ng tank. Kaya umalis na lang si manager, dahil alam niyang hindi ito sasali, dahil kalaban ng tyranny, si Yeshu. Ngunit pinigilan siya ng cleric, at nagtanong ng mga bagay, tungkol sa kontrata. Sinabi ng cleric, na magiging pro player na siya, kung sasali siya sa grupo ni Yeshu. Kaya kailangan niyang malaman, ang mga bagay tungkol sa sweldo, allowance, pagkain, at iba pa. Napansin ni manager na seryoso ang cleric, kaya ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Ngunit marami pa siyang tinatanong, kaya sinabi ni manager, na si Yeshu na, ang makipag-usap dito. Tinanong ng cleric kung ano na, ang sitwasyon ng grupo. Sinabi ni Yeshu na kagaya ng sinabi ni manager, na wala pang kasiguraduhan, dahil knockout system ang challenge. Na isang talo lang, ay hindi na sila makakapasok sa pro scene. Tinanong ng cleric, kung mananalo ba sila sa challenge. Sinabi ni Yeshu na hindi niya masasabi, na mananalo sila, ng 100%. Ngunit kung sa challenge pa lang, ay hindi na tayo makakapasok. Ay wala nang dahilan, upang magpatuloy ang grupo. Sinabi ng cleric, na ang challenge pala ang magiging sukatan, kung kakayanin nilang makipagsabayan, sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na tumpak, at ang challenge, ang kanilang magiging training ground, upang ma-experience nila, kung paano makipaglaban, ang mga pro players. Pumayag na ang cleric, at sinabing bihira lang, ang pagkakataong ito. Dahil pangarap niya talaga, na maging pro player. Tinanong niya ang mga kagrupo, sinabi ni Yeshu, na sa ngayon ay 4 pa lang sila. Isang warlock, isang battle mage, at silang 2. Tinanong ni manager, kung bakit, hindi niya sinabi sa Song Ocean. Nagulat ang cleric nang marinig, ang pangalan ni Song Ocean. Sinabi ni Yeshu na hindi pa siya, makakasama sa challenge, dahil nakakontrata pa ito. Ngunit kung makakapasok sila sa pro scene, ay siguradong makakagrupo na nila ito. Sinabi ni manager, nakakausapin na rin si Steam Ban, upang tuluyan ng mabuo, ang Team Happy. Kaya gumawa na siya, ng group chat, at pinagsama-sama ang grupo. Kinabukasan ay pinanood nila, ang laban ng Excellent Era, at ang Team Void. Makikitang nahihirapan muli, ang Excellent Era, at hindi na naman maganda, ang ipinapakitang laban ni Sanshang. Bigla naman dumating si Steam Ban, kaya tinawag nila ito. Sinabi niya nang sabihin ni manager, na gagawa sila ng grupo, ay agad na siyang bumiyahe papunta rito. Sinabi ni Steam Ban na marami palang tagahanga, ang Excellent Era dito. Ngunit mukhang dehado, ang Excellent Era sa Team Void. Kaya naiinis na naman, ang kanilang mga tagahanga, dahil wala na naman silang nagawa, laban sa Team Void. Sinabi ni Yeshu, na masyado silang maraming error, at walang umaayos sa kanilang mga sablay.
Kung magpapatuloy ito, ay siguradong matatanggal na sila ngayong season. Dumating na rin si Wei sa internet shop, tinanong niya kung hindi ba siya ipapakilala ni Yeshu sa magagandang babae na kasama nila. Siya si manager, at ito naman si Tang Ro. Bigla namang sumingit si Steam Ban nang makitang hawak nito ang kamay ni Tang. Kasunod naman ipinakita ni Yeshu ang kanilang conference room at ang kanilang training room. Natuwa naman si Wei at tinanong kung saan sila matutulog. Sinabi ni manager na nagrente siya ng bahay malapit lang dito. Tuwang-tuwa naman si Steam Ban nang makita ang kanilang bahay. Kinabukasan ay nag-practice na ang grupo. Unang nagpakilala si Tang, sunod naman si Steam Ban. Nagpakilala na rin si Wei, at sinabing siya ang dating kapitan ng Blue Rain. Nagpakilala na rin si Little Cold Hands, ang cleric na na-recruit ni Yeshu. Sinabi ni Concealed Life na baguhan lang siya sa Glory, ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa grupo. Si Yeshu naman, ang kanilang magiging kapitan, at sinabi niyang simula ngayon ay kailangan na nilang magsanay na maging isang grupo. Sinabi ni Yeshu na maglaban muna sina Steam Ban at Wei. Excited naman si Wei, at sinabing magugulat si Steam Ban sa kanyang mga galaw. Kalaunan ay natalo si Steam Ban, kaya tuwang-tuwa si Wei. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang masyadong matuwa dahil newbie pa lang si Steam Ban. Sinabi niyang kaya pinaglaban silang dalawa ay upang masukat ni Wei ang kanyang kakayanan. Sinabi ni Wei na bilang isang newbie ay magaling na ito at marami rin siyang kakaibang galaw na nakakagulat. Sinabi ni Yeshu kay Tang na siya naman ang makipaglaban kay Wei. Sinabi ni Wei na hindi niya ito pagbibigyan. Makaraan ng ilang minuto ay sinabi ni Wei na mabilis si Tang. At habang tumatagal ang laban ay lalong lumalabas ang kanyang husay. Sinabi ni Yeshu na si Tang at Steam Ban ay parehong 4 na buwan palang naglalaro. Kaya napabilib si Wei kay Yeshu dahil nakita niya ang potential ng dalawa. Sinabi ni Wei kay Tang na tumigil muna dahil kausap pa niya si Yeshu. Kasunod naman, ay nag 2-in-2 sila. Sinabi ni Wei na mabagal pa si Concealed Life, at mahusay Chomempo naman ang cleric. Sinabi ni Yeshu, na mahusay sa mathematics si Concealed Life, at siguradong magagamit nila ito sa laro. Idagdag pa rito ay walang makukuhang information, ang kanilang mga kalaban. Dahil karamihan sa kanilang grupo, ay Rocky. Sinabi ni Wei na kailangan pa nilang magsanay, ng mas matindi. Upang makasabay sa kanilang dalawa ni Yeshu, ang mga newbie. Sinabi ni Wei na naniniwala siyang mananalo sila sa challenge. Dahil madali lang sa kanilang dalawa ni Yeshu, ang ordinaryong teams, at pareho pa silang naka-silver weapon. Natapos na ang ranking games ng mga professional team. Ang Blue Rain ang nakakuha ng unang pwesto. Sumunod naman ang Samsara, pangatlo ang Tiny Herbs, at pang-apat ang Team Tyranny. Sa pinakadulo at pang-20 pwesto naman ay ang Team Holland. Ang pangalawa sa dulo ay ang Excellent Era. Kaya matatanggal ang kanilang grupo ngayong season. Hindi naman makapaniwala ang announcer na ang dating kinatatakutang grupo ay nalaglag ngayon sa ranking. Matapos ang kanilang laban ay kinausap ni Boss Tao si Sanshang. Kasunod nito ay nagkaroon ng press conference kung saan sinabi ng Excellent Era na hindi muna makakalaro si Sanshang dahil sa kanyang injury. Kaya tinanong ng reporter ang manager ng Excellent Era. Nagtataka naman si manager kung paano na-injury si Sanshang, gayong maayos naman ito kanina. Sinabi ni Yeshu na maaaring lumalaki na ang problema sa loob ng Excellent Era. Dahil kung mapapansin mo, ang laro ni Hao ay nagpapasikat na lang ito, sa halip ay tulungan ang kanyang mga kagrupo. Nasa isip siguro ni Hao na pabagsak na ang Excellent Era. Kaya mas pinili na lang niya na magpasikat upang masigurado ang kanyang kinabukasan sa ibang grupo. Siguro ipinagpahinga muna ng management si Sanshang upang magkaroon sila ng dahilan kung sakaling matalo. Isa pa ay para hindi mawalan ng pag-asa ang mga tagahanga ng Excellent Era. Dahil hanggat may tagahanga na naghihintay kay Sanshang ay magpapatuloy pa rin ang Excellent Era. Ipinakita ang Team Happy na nagsasanay at makikita rin sila ay masaya. Kahit sobrang tindi ang kanilang training. Samantalang makikita naman ang pabagsak na popularidad ng Excellent Era. Ang pagkadismaya ng kanilang tagahanga. Bigla naman napalundag si manager nang makuha niya ang balita na opisyal nang nakarehistro ang kanilang grupo sa challenge. Tuwang-tuwa rin si Steam Ban at sinabing hindi na siya makapaghintay. Dahil dito ay sinabi ni manager na ililibre niya ang grupo at kakain sila sa labas. Pagdaan nila sa baba ay nakita nila ang press conference ng Excellent Era. Sinabi ni Sanshang na nagparehistro na ang Excellent Era sa challenge at sisiguraduhin nilang makakabalik sila sa professional scene.
Kaya naging seryoso ang buong Team Happy, sinabi ni Wei na siguradong makakaharap nila ang Excellent Era. Sinabi ni Yeshu na siguradong maghahanda ang Excellent Era sa challenge. Dahil hindi maganda ang performance nila ngayon season, at hindi sila papayag na basta na lang mawala. Tinanong ni Tang kung ano ang mangyayari kung matalo nila ang Excellent Era. Sinabi ni Wei kung mangyayari ito, ay siguradong mawawala na ang grupong pinaghirapan ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na kung makaharap man natin sila, ay kailangan lang natin silang talunin. Sumang-ayon naman si Manager at si Steam Ban, lumipat ang eksena kung saan magkausap si Manager Lee at Boss Tao sa loob ng restaurant. Sinabi ni Manager Lee, simula nang lumabas sa press conference si Sanxiang, ay hamupa na ang galit ng kanilang tagahanga. Ngunit mayroon pa silang problema, dahil bumuo si Yeshu ng grupo, at nagparehistro rin sa challenge. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay dito rin kakain ang grupo nila Yeshu. Nakita ng manager ng Excellent Era si Yeshu, at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Ngunit sinabi ni Steam Ban na napanood niyang kasali rin sila sa challenge, kaya dapat nilang paghusayan dahil sila ang kanilang makakatapat. Natawa na lang si manager at hinilang palayo si Steam Ban. Si Boss Tao naman ay tumayo na lang at umalis. Tinanong ni Wei kung sino sila, sinabi ni Tang na sila ang manager at may-ari ng Excellent Era. Nag-aalala naman si Wei na baka hindi sila makipaglaban ng parehas. Dahil halos isang dekada ng Professor Team, ang Excellent Era, at malawak na ang kanilang impluwensya. Thinks ni Yeshu si Boss Tao, at tinanong kung hindi ba sila natatakot kung sila ay magkaharap. Sinabi ni Boss Tao na bakit naman siya matatakot. Sinabi ni Yeshu na dahil mauubos ang kanyang pera kapag tinalo nila ang Excellent Era. Sinabi ni Boss Tao na ipanalangin niyang hindi agad magkita ang kanilang grupo. Tinanong naman ni Wei kung may nakuha siyang information. Sinabi ni Yeshu na makikipaglaro sila ng parehas, nasisiguro niya ito dahil ilang taon na rin silang magkakilala. Maaaring magkaiba na ang grupo nila ngayon, ngunit hindi nawawala ang respeto sa isa't isa. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Excellent Era. Ibinigay ni Boss Tao kay Manager Lee ang isang folder. Nagulat siya nang makita na kagrupo na nila ang number 1 mechanic ng Glory, isa sa 4 na pinakamagaling na tactician. Sinabi ni Boss Tao na bubuhayin muli ang Excellent Era. Dito natatapos ang Season 2. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Hiling ko naman na paki-subscribe ang aking channel. Salamat sa suporta.